Binibining Zhao, nakahanap na ng angkop na donor ng bato para sa iyo. Limang taon na. Sa wakas, makakapagpalit na ako. Buti na lang itong mga nakaraang taon. Nag-hack at nag-program ako, nakapag-ipon ako para sa operasyon. Sa ngayon, limitado ang mga donor. May isang SVIP na kliyente, si Ginoong Lu, na nakapila rin. Binibining Zhao, dalhin mo agad ang pera sa ospital. Maoperahan ka. Pera ko yan. Ang lakas ng loob mo. Nang walang tao sa bahay, ninakaw mo ang pera. Hindi, Jayawen. Pera ko talaga to. Pera ko yan. Pera mo? Saan galing ang pera mo sa bahay na to? Huwag, Jayawen. Kailangan ko talaga tong pera. Huwag. Sabihin ko sa'yo, lahat ng bagay sa pamilyang Zhao ay mapupunta sa akin. Habang nandito ako, hindi ka makakakuha ng kahit piso. Kuya, hintayin mo ako. Xiaoyu, huwag mo akong sasaktan. Hindi ko sasabihin sa iba na ninakaw mo ang pera. Anong ginagawa ninyo? Wenwen, ikaw ang ulo mo. Ikaw ang nanakit kay Wenwen? Kuya, gusto ko lang sanang itanong. Kung bakit ang daming pera sa maleta ni Ed? Sa kanya ako pinalo ng bat, at sinira pa niya ang bote ng alak ni Papa. Ayos Zhao Xiaoyu. Dahil lang kay Wenwen, ayaw mong mahuli sa pagnanakaw. Pinalo mo siya? Ang sama-sama mong mag-isip. Papa, wala akong ginawa. Huwag kang magsinungaling. Huwag kang magnakaw. Magsorry ka. Magsorry ka kay Wenwen. Papa, huwag mong sisihin si At Xiaoyu. Kasi, hindi ako tunay na anak ng pamilyang Zhao. Pero, ako ang pinakamamahal ng buong pamilya. Normal lang na magselos si At Xiaoyu. Huwag na ninyong pag-usapan si At Xiaoyu. Mahina na nga ang katawan niya, baka himatayin ulit. Mama, Nagsisinungaling, nagnanakaw, nagkukunwari, ng api sa kapatid. Walang modo. Ganyan ba ang itinuro namin sa'yo? Lola, talaga wala akong ginawa. Huwag mo akong tawaging lola. Wala akong apo na tulad mo. Sabi ko na, pera ko yan. Si Zhu Jayawen ang nagbasag ng bote. Gusto ko lang gamitin ang perang ito para sa pagpapalit ng bato. Bakit ayaw ninyong maniwala sa akin? Tama na. Ilang taon mo na yan ginagawa? Dati, konting karamdaman lang. Ngayon, papalit na ng bato. Mamamatay ka na ba? Kailangan mong magpalit ng bato. Mamamatay na nga ako. May end-stage kidney disease na ako. End-stage kidney disease. Pero nakakapalo ka pa ng bat kay Wenwen. Wala akong nakikitang sakit sa'yo. Ang taong tulad niya, puno ng kasinungalingan at masamang hangarin. Kung mananatili sa pamilya natin, sa huli, papatayin niya tayong lahat. hanggang ngayon, hindi ka pa rin nagsisisi? Noon pa, hindi na dapat kita pinatuloy dito. Umalis ka. Ako si Zhao Zhenhei. Wala akong anak na tulad mo. Umalis ka sa pamilyang ito. Umalis ka. Umalis. Lumabas. Umalis ka na. Paumanhin, MS Zhao. Dahil hindi ka dumating, kinansela ang karapatan mo sa bato. Ito ay ibibigay na kay MR Lu. Sa buhay ko, ninakaw ang tatay, kuya at ate ko. Ngayon, pati ang bato para sa buhay ko, ninanakaw na rin. Mukhang kahit mamatay ako, wala talagang magmamalasakit sa akin. Mabuti na rin sigurong mamatay. Para matapos na ang paghihirap.
Zhao Xiaoyu, mamatay ka na. Zhao Xiaoyu, masarap ba ang bitamina na pinalitan ko? Masarap ba? Ikaw ang pumalit sa gamot ko. Bakit? Ninakaw mo na ang lahat sa akin. Bakit kailangan mo pa akong patayin? Bakit? Bawat segundo ng buhay mo, ipinapaalala mo sa akin na hindi ako tunay na anak ng pamilyang Zhao. Kapag namatay ka, ang buong pamilya, ako na lang ang mamahalin. Dito ka na lang, maghintay na mamatay. Sa wakas, matatapos na ang paghihirap. Zhou Xiaoyu, huwag kang matulog. Huwag kang matulog. Boss Lu, ano nang ginagawa mo dito? Boss Lu, huwag mo nang agawin ang batong iyon, pwede ba? Hindi kita agawan. Huwag kang matulog, pwede ba? Kahit anong gusto mo, ipagkakaloob ko. Boss Lu, mas mabuti ka pa sa akin kaysa sa pamilya ko. Zhou Xiaoyu. Hindi mo pa nagagawa ang ipinangako mo sa akin. Huwag kang matulog. Zhou Xiaoyu. Zhou Xiaoyu, gising ka. Zhou Xiaoyu. Hindi ako patay. Ngayon, si Wenwen ang pupunta sa bahay natin. Ika-10 anibersaryo at ikaw. Sasabihin mong may sakit ka at pupunta sa ospital. Ang laman ng bote na ito ay bitamina. Mahirap talaga. Magpanggap na may sakit ng ganyan kagaling. Magpanggap na may sakit. Hindi ba't patay na ako? Bakit ako nandito? Baka sakali. Nabuhay ako muli. Tatay, hindi naman ako tunay na anak ng pamilya Zhao. Si At Xiaoyu, ayaw niyang magdiwang ako ng karawan. Maintindihan ko naman. Dito na lang tayo sa bahay kasama si At Xiaoyu. Tignan mo ang bait-bait ng kapatid mo. Magsorry ka agad sa kapatid mo. Kung hindi, huwag mo akong sisihin kung ipapataw ko ang parusa sa pamilya. Tatay, hindi talaga ako nagsisinungaling. Sumasakit talaga ang likod ko ngayon. Gusto mong magpanggap na may sakit bilang ete mo. Ngayon, tuturuan kita kung paano maging tao. Sasabihin kong hindi ka nagbabago. Sasabihin kong inaapi mo si Wenwen. Kumain ka ng bitamina, kain ka pa. Tama na, Jialin. Ang handaan para sa karawan ni Wenwen. Magsisimula na dahil sinabi niyang sumasakit ang likod niya. Ipasara siya ni Eds hang sa silid ng parusa para makapagpahinga siya ng maayos. Sigish, ang pinakamaganda kong bunso, ngayon. Siguradong gagawin kitang pinakamasayang prinsesa. Halika. AME. Tatay. Ek. Bakit hindi kayo naniniwala sa akin? Noong nakaraan, dahil palagi akong ipinapasara sa silid ng parusa. Hindi ako pinapakain, hindi ako pinapalabas para mag-car. Nagkaroon ng problema ang bato ko, nagkaroon ng sakit sa bato. Sa huli, naging malala, bawat isa sa pamilya Zhou ay pumatay sa akin. Magsusorry ako sa kanya. Si Zhou Jiawen ba, karapat-dapat? Ayos ka, Zhao Xiaoyu. Tignan natin kung paano kita tuturuan ngayon. Ikaw. Etsan, Turuan ako maging tao. Si Zhou Jiawen ba, karapat-dapat? hinampas mo si Atsan. Tatay, tulungan ninyo ako. Zhao Xiaoyu. Nababaliw ka ba? Kapatid mo siya. Hindi ko siya kapatid. Xiaoyu, pamilya tayo. Isang pamilya tayo. Mula nang dalhin ninyo ako sa pamilya Zhou noong ako 10 taong gulang. Mali na ang lahat ng sinasabi at ginagawa ko, mas mabuti pa ang isang ampon. Kung ganito lang, para saan ko pa kayong pamilya? Umatras kayong lahat. Sigish, atras na kami. Pero pakiusap, huwag mong saktan si Wenwen. Mahilig ka palang palitan ang gamot ko ng bitamina. Kaya kainin mo ng marami para makapagsumbong ka sa mga kuya at ate mo.
Xiaoyu, okay lang kung ako'y inaapi mo. Pero pakiusap, humingi ka na ng tawad sa kanila. Kakabalik mo lang. Baka mapaalis ka ulit. Ang mga bagay ko, hindi kailangan ng opinyon ng isang ampon. Zhao Xiaoyu. Mula ngayon, wala na akong kinalaman sa pamilya Zhu. Tapos na ang lahat. Anong nangyari? Kuya, sinaktan ni Zhao Xiaoyu si Jalin. Pinainom pa niya ng gamot si Wenwen. Ano? Nasaan na si Zhao Xiaoyu? Nang sinabihan ko siya matapos manakit, umalis na siya sa bahay. Paano siya nangahas sa ganitong? Malakas na bagyo sa buong lalawigan. Paano siya nangahas na? Umalis sa bahay ngayon? Inanunsyo ng Lustech, pangunahing kumpanya sa Cloud City, kahapon, na si Lu Quezon, ang panganay na anak, ang magmamana. 22 taong gulang pa lamang si Lu Quezon. At siya na ang pinakabatang leader ng grupo sa Cloud City. Sa ganitong panahon, ang development project na sinalihan ko ay hindi pa napipilitang iwan. Sige na, malalatin na ako sa 10 oras. Siya yun. Zhu Xiaoyu, huwag kang matulog. Siya nga. Kunin mo ang payong na ito. Sandali, paano ko ibabalik ang payong na ito? May calling card ka ba? Hindi na, isang payong lang naman yan. Siya ang nagligtas sa akin sa nakaraang buhay. Sa susunod, talagang pasasalamatan ko siya ng mabuti. Boss Lu, mahirap pa ring hanapin ang batang babae na inampon ng pamilya Lu noon. Gamit lang ang J-dependent na ito, parang nahuhuli ng karayom sa dagat. Si Aoyu, hatiin natin ang J-dependent na ito, tig-isa tayo. Huwag mo sanang kalilimutan ako. Talagang hahanapin kita. Kuya, huwag kang mag-alala. Hindi kita malilimutan. Pinky promise. 100 taon, hindi magbabago. Cheyenne King, Xiaoyu, dumating ka rin. Inisip ko, baka hindi ka na dumating. matagal na tayong magkasama sa development. Nag-usap tayong mag-develop, paano ako hindi darating? Lagi mong sinasabi, napakabuti ng pamilya mo sa'yo. Kaya natatakot ako. Baka piliin mong magstay sa pamilya mo at hindi na dumating. Tatay, sasali ako sa computer competition. May sariling development studio ang mentor ko. Kailangan talaga namin magsagawa ng isang napakahalagang research. Pakiusap, ibalik mo na ang cellphone ko. Ikaw? Sasali sa computer competition? Sa tingin ko, lalabas ka lang at makikipagkaibigan sa mga masasamang tao sa labas. Ngayon, tingnan natin kung paano ka makikipag-ugnayan sa mga yan. Labanan natin para sa sarili nating kinabukasan. Gawin nating tahanan ang computer room. Dito na tayo kakain at matutulog. Parang pamilya na tayo. CJ, para sa scholarship, para sa patent. Para sa kinabukasan natin, wala nang atrasan. Laban na to. Sa pagkakataong ito, hindi na ako magpapadala. Sa tinatawag nilang dugo at relasyon para masira ang buhay ko. Aling Zhang, nakakontak mo ba si Xiaoyu? Ginoo, ako po ay isang katulong lamang. Wala po akong paraan para makontak si GNG, Xiaoyu. Si Xiaoyu, laging matataas ba ang grades niya? Opo, Ginoo. Hindi pa ako nakakita. Nang kasing galing ni GNG, Xiaoyu mag-aral. Lahat ng certificates na ito ay kanya. Ano ito? Si GNG, Xiaoyu, may end-stage renal disease siya. Para makatipid, sa bahay na lang siya nagdidialysis. Totoo pala talaga ang sakit niya. Nakita ko si GNG, Xiaoyu noong nagdidialysis siya. Namamaga ang tiyan niya parang bola. Napakasakit. Nakakawa talaga si GNG, Xiaoyu. Bakit hindi mo sinabi noon? Katulong lang po ako. Maniniwala ba kayo? GNG, Xiaoyu. Sinabi ko na noon na may sakit siya, pero sinabi ninyong nagkukunwari lang siya. Hindi ninyo pinaniwalaan ang sinabi niya. Paano pa kaya ang sinabi ng isang katulong? Napakasakit para sa kanya ang dialysis. Sinabihan ko siyang ipagbili na lang ang mamahaling damit na ito. Pero ayaw niya. Sabi niya, regalo mo to sa kanya. Maligayang kaawan. Maligayang kaarawan. Maligayang kaawan sa munting prinsesa ng tatay.
Ito ang ipinakuha ng tatay at lola para sa'yo. Antigong singsing. Wow, ang ganda. Wow, ang ganda. Ito naman, ang paborito mong bagong modelo ng bag. Wow, pinakabago sa Paris, salamat San. Wenwen, ito ay special na ipinagawa para sa'yo na kwintas. Wow, ang ganda naman. Salamat tatay, lola, salamat salamat San. Huli na ang kuya, Wenwen. Maligayang kaawan. Kuya, meron na akong damit na ganyan ang tatak. Wala akong pakialam, bumili ka ulit ng bago para sa akin. Sig, bibilhan kita mamaya, mali ang kuya. Tagay tayo. Ito yung ayaw na ni Wenwen, sa'yo na. Salamat kuya. Ito ang unang regalong natanggap ko. Aalagaan ko itong mabuti. Paano ko nakalimutan? Kaawan ni Wenwen. Kaawan din ni Xiaoyu. Kuya. Si Bunsong Ale, mabait talagang bata, pag may gumawa ng mabuti sa kanya. Naalala niya. Ito ang diary niya, sana'y mabasa mo. Unang araw ko sa bahay, masayang-masaya ako. May pamilya na ako, nakilala ko si kuya ngayon. Ang tangkad at gwapo talaga ni kuya. Balita ko pa, siya ang executive president ng kumpanya, ang galing talaga. Ang gagaling ng lahat sa bahay, si kuya ay executive president. Si ang nagmamaneho ng tech company, si San ay modelo. At maraming tropeyo sa piano at sayaw. Ang gagaling ng lahat, dapat mas pagbutihin ko. Para hindi makaabala, malapit na ang kaarawan ni kuya. Wala akong pera pambili ng regalo, balita ko. Ginto ang medalya sa National Computer Competition. Kapag nakuha ko at napalitan ng pera, makakabili na ako ng regalo para kay kuya. Sana magustuhan niya ang cufflinks na ibibili ko sa kanya. Cufflinks. Kuya, maligayang kaarawan, ito ang regalo ko para sa'yo. Ano to? Cufflinks, espesyal na pinili para sa'yo, tingnan mo kung gusto mo. Ang pangit, cufflinks, romantic lang ang sinusuot ko. Huwag mo nang ipakita sa akin ang mga mumurahing brand na ganyan. Xiaoyu. Mali ang ginawa ni kuya. Kanina, dumaan ako sa study ni kuya, tiningnan ko. Puno ng mga sertipiko ng kuya ang pader, mukhang simula bata pa. Ang gagaling ninyo, kailangan ko talagang matuto sa kuya. Kahapon, nagdala ako ng sabaw sa kuya, nakita ko siya sa baba. Nakasweet ang kuya, siya ang unang-una. Sinusunod siya ng lahat ng nasa likuran niya. Kahit hindi niya ako nakita. Kuya, Ginoong Zhao, dumating ang kapatid ninyo. May mahalagang kliyente tayo ngayon sa kumpanya. Bakit ganyan ang suot niya nang dumating dito? Paalisin niyo na siya agad, huwag makita ng kliyente. Opo. kuya. Bitawan niyo ako. Kahit abala ang kuya at wala siyang oras sa akin. Masaya na ako dahil kapatid niya ako. Gagaling din ako tulad ng kuya sa hinaharap. Siya ang modelo ko. Xiaoyu. Mali ang kuya. Hahanapin kita, Xiaoyu. Xiaoyu, 200 bises na tayong nagsubok. Lahat ay nabigo. Baka dapat sumuko na tayo. Nagtagumpay tayo. Na-block ng anti-hacker defense system. Ang atake mula sa server sa ibang bansa. Nagtagumpay talaga tayo. Xiaoyu, ang talino mo talaga. Bilisan mo, sabihin mo ito sa propesor. Zhao Xiaoyu. Hindi kayo nagpahiya sa inaasahan. Ipinagmamalaki kayo ng guro. Salamat sa gabay at sa computer room, professor. Tungkol sa patent ng defense system na ito. Kayo na ang mag-apply.
Ang bagong funder ng aming research institute ay ang Lucorp. Malaki ang binigay nilang pondo, at kailangan talaga nila ang teknolohiyang ito. Kaya gusto kitang papirmahin ng maaga sa Lucorp. Sa paggamit ng teknolohiyang ito. Ako, Ang Lucorp, iyon ba ang kumpanya ni Luketson? Ang Lu Technologies. Ang presidente nito na si Luketson ay dating estudyante ko rin. Totoo ba ito, Xiaoyu? Makakapirma tayo. Sa Lu Group, ang nangungunang tech company? Lukekson. Paumanhin, MS Zhao, dahil sa pagkaantala ninyo, kinansela ang pagiging eligible para sa kidney. Ito ay ibibigay kay Ginoong Lu. Ang swerte, pareho silang apelyido. Pero hindi siguro si Lukekson iyon. Isang malaking tao siya, bakit siya maghahanap ng kidney tulad ko? Ito ang down payment at kontrata na 50,000 piso. Xiaoyu, hindi ako nagkamali sa iyo. Ang industriya namin ay nangangailangan ng mga tulad niyong talento. Salamat po, Professor. Salamat sa patnubay ninyo, Professor. Bakit wala pa ring balita sa kanya? Kuya, bakit mo siya inalala? Ako nga, ganito ang itsura ko dahil sa kanya. Hindi na ako makakapagrampa. Ako ang dapat mong alalahanin. Maliit lang ang sugat mo sa ulo. Ipinagluto ka na ni Lola ng sabaw na manok ng 3 araw. Ano pa ba ang gusto mo? Nag-isa siya sa labas. Paano ako hindi mababahala? Sarili niyang desisyong lumayas. Kasalanan niya iyon. Tama na. Umuwi ka na sa kwarto mo. Huwag ka nang magpaligaw-ligaw sa harap ko. Ano ang itinatago mo? Ilabas mo. Sabi ko, ilabas mo. Ang relos na ito, hindi mo pa sinabi noon na si Xiao Yuan. Nagnakaw kay Papa, Zhao Jialin? Sinadya mong pagbintangan ang kapatid mo. Kuya, nagbibiro lang naman ako noon. Hindi ko akalain na hindi niya matanggap ang biro. Biro? Alam mo ba na dahil dito, 3 araw siyang nakakulong? 3 araw lang naman. Madalas naman siyang ikulong. Wala namang pinagkaiba. Ikaw. Boss Zhao, nahanap na namin ang lokasyon niyong miss. Xiaoyu, nitong mga nakaraang araw, abala ka sa pagde-develop. Hindi ka kumain ng maayos, hindi ka rin nakapagpahinga. Mamaya, kakain tayo ng masarap at magpapahinga ka ng mabuti. CJ, Xiaoyu, ang tagal mo nang hindi umuwi. Alam mo ba kung gaano kami nag-aalala? Halika, uwi na tayo. Kuya, tingnan mo, ilang araw na siyang wala, suot pa rin ito. Halatang hindi naliligo at hindi nagpapalit ng damit. Ang dumi-dumi. Tumahimik ka. Xiaoyu, huwag mo siyang pakinggan. Makinig ka sa akin. Halika, umuwi na tayo. hindi mo ba narinig ang sinabi ng kapatid mo? Marumi ako. Kung ayaw mong madumihan, lumayo ka sa akin. Xiaoyu, makinig ka sa akin. Umuwi tayo at pag-usapan ito. Kahit papaano, ang pamilya Zhao ay pamilya mo pa rin. Pamilya ko. Madalas akong ikulong ni Di, hindi pinapakain. Hindi pinapalabas para gumamit ng banyo. Tawag mo ba riyan na tahanan? Xiaoyu, tapos na ang mga yon. Huwag ka nang magtampo, umalis na tayo. Uwi na tayo sa bahay, kuya. Sabi ko, hindi iyon bahay ko. Hindi ako uwi. Xiaoyu. Sino ang kamag-anak ng pasyente? Ako. Ako ang kapatid niyang tunay. Ikaw ang kamag-anak? Malubha ang sakit sa bato ng pasyente. Sa itsura mo, hindi ka naman mukhang walang pera. Bakit ganyang kalala ang kapatid mo? At hindi mo ipinagamot? Sige, pagkatapos pumirma, siguraduhin inom siya ng gamot sa tamang oras. Baka kung hindi, lumala at maging kidney failure. Totoo bang may sakit siya sa bato? Hindi yon gawa-gawa lang. Ilang araw lang siyang nakakulong. Gutom lang ng ilang araw, nagkasakit na agad sa bato. Doc, baka naman tinutulungan mo lang si Zhao Xiaoyu para lokohin kami. Jialin, doktor ako. Kailangan ko bang lokohin kayo? Halatang matagal na siyang nagugutom. At hindi nakakapag ng maayos kaya nagkasakit sa bato. Di ko pa nakikita. Ang pamilyang tulad ninyo. Ikukulong niyo siya sa bahay, tapos di pa pakakainin. Ano naman? Sinabi na ng tatay ko. Walang nag-alaga kay Zhao Xiaoyu nung bata pa. Kaya ang dami niyang bisyo. Di kailangang disiplinahin para magbago. Ikaw, karapat-dapat ba kayong maging pamilya niya? Di kami karapat-dapat, ikaw ba? Zhao Jialin, tumahimik ka. Xiaoyu. Sumama ka na sa kuya mo.
Sabi ng doktor, kailangan mong magpahinga. Narinig ko lahat ng sinabi niya kanina. Ganoon din ba ang iniisip mo? Hindi. Di ako lumaki sa pamilya Zhu, nasa labas ako. Kaya siguradong walang modo ako, siguradong puno ng bisyo. Tama man o mali ang ginawa ko, karapat dapat akong ikulong ninyo. Karapat dapat akong pagbintangan, di ba? Xiaoyu, hindi ganoon. Huwag mong isipin ang sinabi ng Sanji mo. Hindi yon ang ibig niyang sabihin. Si Zhou Jiawen, lumaki sa pamilya Zhou. Karapat dapat siya sa pinakamabuti. Samantalang ako, huli na kayong nag-ampon sa akin. Di karapat dapat sa kahit konting kabutihan ninyo. Ikaw ang naiinggit kay Wenwen. Laging nakikipagkumpetensya sa kanya. Di mo siya matanggap. Di ko siya matanggap. Zhao Shijun, sabi mo gusto mong umuwi ako. CJ, si Zhou Jiawen at ako. Isa lang ang pipiliin mo. Pumili ka. Huwag mo nang pahirapan si kuya. Alam kong hindi mo mapipili. Wala sa inyong pamilya Zhou ang makakapili. Dahil sa paningin ninyo, si Zhou Jiawen lang ang tunay na pamilya. Kung ganon, ako ang pipili. Mula ngayon, ako si Zhu Xiaoyu. Hindi na miyembro ng pamilya Zhu at hindi na rin kapatid mo, Zhu Shijun. Xiaoyu, ikaw, Kuya, tignan mo kung gaano siya kapalagay loob. Para bang may utang na loob sa kanya ang buong pamilya Zhao. Kahit paano, dito siya lumaki sa pamilya Zhao. Hindi rin naman mura ang ginastos namin sa kanya nitong mga nakaraang taon, di ba? tumahimik ka. Xiaoyu, hindi ganoon ang ibig sabihin ng iyong Sanji. Ganoon nga ang ibig kong sabihin. Ayos lang. Gusto mong magkwenta? Sige, panahon na para bayaran ko kayo. Dumating ako sa pamilya Zhu nung ako'y 10 taong gulang. Nakatanggap lang ako ng 10 buwang allowance. 500 bawat buwan, kabuang 5,000. Nagtataka ka kung bakit 10 buwan lang. Dahil nung ika-negatibo 11 buwan, ginamit ko ang scholarship ko para bumili ng regalo para sa iyo, Zhu Jiayin. Pero ikaw at si Zhu Jiayin, ay inakusahan akong nagnakaw ng pera. Mula noon, tinigil na ng pamilya Zhou ang aking allowance. Ang lahat ng gastusin ko pagkatapos galing sa scholarship at sa tulong ng paaralan. Lahat ng gawaing bahay. Ako at si Ate Zhang ang gumawa. Para sa akin, ang pamilya Zhou ay parang isang hotel lang. Ang bayad sa pagtuloy, 5,000. Sapat na iyon, di ba? Ito ang 20,000 ang down payment sa kontrata na kakakuha ko lang. Ang sobrang 10,000, ituloy na lang na bayad. Para putulin ang relasyon ko sa pamilya Zhu. Mula ngayon, wala nang koneksyon sa akin ang pamilya Zhu. Xiaoyu, Walang bigla ang pag-alis sa mundong ito. Ang meron lang ay, ang matinding desisyon kapag nasiraan na ng loob. Dati, sana ay naging tunay na pamilya kami. Pero ngayon, hindi na sila karapat-dapat. 500 lang ba ang binibigay sa kanya ng pamilya Zhao kada buwan? Paano nangyari yon? Ang pagkain lang natin sa pamilya Zhao sa isang araw, mas mahal pa sa 500. Kuya, mukhang nagsisinungaling lang siya para maging kawawa. tumahimik ka. Di ko inaasahang darating na ang natitirang pera ng hapon, pagkakontrata lang ng umaga. 500,000. Di ko inakalang makikita ko ang sarili ko balang araw, na may hawak na check na 500,000. Simula pa lang ito, pampagana. Xiaoyu, ang tahimik mo naman. 500,000 ito ah. Long-term collaboration ang kontrata ng professor namin sa Lu Group. Kung gusto natin, milyon-milyon pa ang pwede. 22 pa lang ang ating senior na to, naging si Ina. Gusto ko talagang makita kung anong klaseng tao siya. Marami pang pagkakataon, pero ngayon, kain muna tayo ng mabuti. MMAMM. Xiaolu, Pasensya na po, ma'am. Nahuli ako. di ba sinabi ko, kung hindi ka naabot, hindi mo na kailangang pumunta? Kanina, pinauwi ko na yung bata. Okay lang po. Matagal-tagal na rin kasi mula nang graduate ako, na hindi ako nakabalik para bisitahin kayo. Itong pag-uwi ko, ay para din po sa inyo. Sage, halika. Mauna ka po. Yung kwintas na to, hindi pwedeng mangyari to. Nakita ko na tong kwintas na to, ito yung sa bata. Na gumawa ng defense software na ipakikilala ko sana sa'yo. Yung Xiaoyu na to, nahulog ang kwintas. Hindi man lang napansin. Si Aoyu po ang pangalan niya.
Parang binuksan ang utak ng batang to. Napabilis ng husto ang development process natin dahil sa kanya. Kung magkabatch kayo, baka mas sumikat pa siya kaysa sayo. Sa totoo lang, kawawa ang buhay ng batang to, na kidnap noong bata pa. Ilang bises na punta sa iba't ibang magulang. Si Aoyu, sabi ni Mama. Nakita ka na ng totoo mong tatay. Alis ka na ba sa amin? Lovely? AMM. Si Aoyu, hati tayo sa mga Jedi pendant na to. Huwag mo akong kalimutan, ha? Huwag kang mag-alala, tong umiyak. Hindi kita malilimutan. Pinky promise, hindi na mababago. Si Aoyu, ikaw ba yan? Pa, Lola, nakauwi na kami. Bumalik na rin siguro si Zhao Xiaoyu. Sabi ko na nga ba, sa pamilya Zhao, mayaman at maginhawa ang buhay. Paano siya magtitiis na mabuhay ng ganoon katagal sa labas? Bumalik man siya, huwag mo siyang papasukin. Dalhin siya ni Ate Zhang sa silid ng pagkukulong. Kapag nakasulat na ang kanyang liham ng paghingi ng tawad sa buong pamilya, saka lang siya maaring lumabas. Pa, hindi pa bumalik si Xiaoyu. Hindi pa bumalik. Hindi lang bumalik ang hindi niya ginawa. Pumirma pa siya ng kasunduan para putulin ang relasyon sa pamilya Zhao. Sabi niya, gusto niyang tuluyang maghiwalay sa ating pamilya Zhao. Para sa akin, masyado na siyang naging mapangahas. Walang dapat tumulong sa kanya. Tingnan natin kung gaano katagal siya mabubuhay ng walang pera. May pera si Xiaoyu. Ito, ibinabalik niya ito sa pamilya natin. Pa, sa mga nakaraang taon, binigyan mo ba si Xiaoyu ng allowance? Allowance? Ma, magkano ba ang binibigay natin sa kanya bawat buwan? Wala akong pakialam sa allowance niya. Walang modo yang taong yan. Huwag kang mag-alala, pa. Sa ating pamilya, lahat ay may allowance at hindi siya makukulangan. Inanong ko ang finance. Sabi nila, ang pamilya Zhao ay nagbigay lang ng allowance kay Xiaoyu sa loob ng 10 buwan. Bumalik siya ng 8 taon, pero 10 buwan lang ang binigyan siya ng pera. Ikaw, huwag kang magsinungaling. Tatawagan ko na lang para malaman. Hello, Finance Liu. Bawat buwan. Magkano ang binibigay ninyo kay Zhao Xiaoyu, Presidente Zhao? 500 bawat buwan. Kabuwan ay 10 buwan. Pagkatapos, hindi ba sinabi ninyo sa akin na itigil ang allowance ng bunsong anak? Iyon ay dahil marami siyang masamang ugali, madalas magnakaw sa bahay. Gusto ko siyang disiplinahin, kaya pinatigil ko ang allowance niya sa finance. Pero, pagkatapos, nakalimutan ko na ang bagay na iyon. Pero hindi tama yon. Kung wala siyang pera. Saan niya kinukuha ang pang-allowance at pang-tuition niya? Paano pa? Magnanakaw na lang. Malaki ang pamilya Zhao. Kahit isang bagay lang ang manakaw niya, sapat na yon para mabuhay siya ng maayos. Kung talagang kailangan niya ng pera para sa tuition, bakit hindi siya humingi sa akin? Pa, hindi kalanman. Nagnakaw si Xiaoyu ng kahit isang sentimo sa atin. Sa lahat ng mga taong yon, ang kanyang tuition at allowance ay galing sa mga paliksahang sinalihan niya at sa premyong na panalunan niya. Impossible. Paano nagkaroon ng ganoon kaaming scholarship? Ang kanyang kwarto ay puno ng mga sertipiko. Pinuntahan ba ninyo ang kanyang kwarto? AME. Bakit ko pupuntahan ang kwarto niya? Kahit na magaling siyang mag-aral. Isa lang siyang bookworm. Makakuha man ng kaunting scholarship. Akala niya magaling na siya? Kung nagalit siya dahil dito, bigyan mo na lang siya ng pera. Bawiin mo siya, pamilya Zhao naman tayo. Hindi tayo gipit sa pera, hindi siya ang dapat. Magdikdik sa pangalan ng pamilya Zhao. Nabayaran na niya ang 20K, konti na lang natira sa scholarship. Hoy kuya, konting lambing lang sa pera. Siguradong babalik yan. Hindi ito scholarship. Ito ay sarili niya. Royalty fee mula sa patent ng proyekto. Hala. Siya pa ang nag-apply ng patent. Chinek ko ang lahat ng research competitions. Na sinalihan ni Xiaoyu, ang galing-galing niya. Pero ni isa sa pamilya natin, walang nakakaalam. Ang tagal na, talaga bang? Naalagaan natin siya? Hindi ko siya inalagaan. Siyempre ayaw niyang sumunod. Tay. Pagsunod ba yon? Ikaw, basta-basta, ikinukulong mo siya. Walang pagkain, walang inumin, pati CR bawal, ganyang pagdidisiplina. Tama ba talaga yon? Sa labas, natuto siya ng masasamang ugali. Kung hindi ako gagamit ng espesyal na paraan, paano siya itutuwid? Ako, si Zhao Zhenhe. Ganyan din naman kayo pinalaki, di ba? Hindi ba kayo naging matagumpay? Ama ninyo ako, wala kayong karapatang turuan ako. AME. Kuya, Xiaoyu, baka tama ka. Dito, pa sa'yo, parang hindi talaga tahanan. Ayan, ito na ang bagong bahay ko. wow. Ang ganda ng view, ang liwanag. Xiaoyu, ano na ang susunod nating gagawin? Ang mga departamento sa Yuncheng, maglulunsad ng anti-scam campaign.
Paprotektahan ang interes ng mga mamamayan. Lahat laban sa scam. Naalala ko, noong nakaraan may isang tech company. Nakagawa ng anti-scam API ginamit ng buong lungsod. Kumita ng sobra-sobra. Kung ngayon, mauna tayo sa kanila. At makagawa ng anti-scam software ng maaga. Tian King, alam ko na ang susunod. Nating gagawin. Ang focus ng anti-scam campaign ay pag-iwas sa telecom scams gamit ang phone API. Para hadlangan ang scam. Kung maaga tayong makakagawa ng internal structure ng anti-scam software, maagang makadesign ng mabisang anti-scam API para matulungan ang users. Nahadlangan ang telecom scam. Ang kita ng API natin walang limitasyon. Inga, ngayon ang dami ng scam sa phone. Ang focus ng anti-scam plan, talagang phone anti-scam. Xiaoyu, ang galing mo talaga. Kaya ang susunod nating plano ay buuin ang anti-scam API. Ang anti-scam API natin hindi lang dapat madaling makakilala ng scam calls at mga scam text. Kailangan din natin maglagay ng mga halimbawa ng scam para mas tumaas ang kamalayan ng mga user laban sa scam at maprotektahan ang buhay at ari-arian ng mga user. Kapag na-install na ang API sa phone, automatiko itong mag-scan ng mga scam API. Haharang sa mga scam pop-up at malware. Kaya ang mga user natin hindi na mag-aalala sa mga scam. Professor, ito ang demo animation para sa anti-scam API. Pakitingnan po. Zhao Xiaoyu. Tama nga ang kutob ko sa'yo. Ang anti-scam software, sa maikling panahon, may progreso ka na. At sakto pa, naabutan mo ang paglabas ng official directive. Xiaoyu, ang galing mo talagang mag-anticipate ng market. Professor, pwede na po kayong makipag-usap kay Boss Lu tungkol sa mga detalye ng promotion. Ano pang pag-usapan? Matagal nang tapos ang usapan. Ayaw ba niya? Hindi ganun, Xiao Lu. Matapos niyang marinig ang sinabi ko. Hindi lang siya hindi nagduda, pinangunahan pa niya ang Lutech na magsimula na ng preparasyon. Nung nagsisimula ka pa lang, mag-develop ng anti-scam app, nakabuo na siya. Ng promotion team, hinihintay lang ang app mo. Na matapos, Ayos. Di ko inaasahan na ganito ka-determined ang senior natin. nakakatuwang isipin. Hindi pa siya naging ganito ka-aggressive dati. Boss Lu, ang app na ginawa ng junior mo, ang galing talaga. Gamit ang anti-scam app na ito, ang Lutech, ay malaki ang magiging oportunidad sa mobile app market. Ang Paningin ng guro talagang tama. Zhao Xiaoyu. Matagal na siyang magaling. Ipag-utos mo. Gano'n nakas ni Xiaoyu bilang pinakamataas na executive ng Lutech Software Development Department. Sage. At maghanda rin ng isang property. Pagpatuhan mo yun yung pag-isip. Bibisitahin ko sila ng personal. Ang apo kong prinsesa, napakagaling, hindi pa nakakapagtapos. Nakuha na ang maagang kontrata mula sa Lustech. Ang kumpanya ay handa ring bumisita ng personal. Ipinagmalaki mo talaga ang pamilya Zhao. Tatay, sa paligid ng Luz Group. Bumili ako ng bahay para sa iyo bilang regalo. Apag opisyal ka nang natanggap sa Luz. Palitan ko ang pangalan sa titulo ng iyo. Salamat Lola, salamat tatay. Kuya, bakit ka laging malungkot nitong mga nakaraang araw? Wala lang. Nag-aalala lang ako kay Xiaoyu. Ilang bises ko na siyang hinanap, ayaw niyang bumalik. Lola, tatay, bumalik na si Bonso, kita mo. Sabi ko na hindi siya magtatagal sa labas. Nasaktan ng lipunan, kailangan pa ring umuwing luhaan. Huwag mo na siyang papasukin, paupuin mo sa labas. Pag-isipan muna niya ang kanyang pagkakamali bago. Hindi, ano ba? Atay, ito naman? Tama na, araw-araw na lang away. Ano ba'y tsura niyan? Kung bumalik na siya, papasukin mo na. Sa labas ka na ba nahirapan, at hindi mo ako kayang tiisin? Nang maganda na ang buhay sa pamilya Zhao, saka ka babalik? Huwag kayong mag-alala ang buhay sa pamilya Zhu. Hindi ko isipin kahit isang araw. Narito ako para kunin ang kontrata mula sa Luz, dito kasi ipinadala. Ikaw? Para kunin ang kontrata mula sa Luz? Zhao Xiaoyu, gising ka pa ba? May isa sa pamilya natin na tatanggapin ng Luz, pero hindi ikaw. Si Wenwen. Bakit naman itong si Wenwen? Kapag may konting kagalingan, sasabog ka? Ang Lustech, ang nangungunang kumpanya sa Cloud City.
Mga magagaling lang mula sa kilalang paaralan ang kinukuha. Tanging si Wenwen lang ang karapat-dapat. Anong pakialam mo? Huwag ninyong kalimutan, magaling ang mga marka ni Xiaoyu. Matagal na siyang magaling. Ang marka niya noong college entrance. Mas mataas pa kay Wenwen. Magaling mag-aral. Ano naman ang silbi niyan? Tama. Elite ang edukasyon ni Wenwen. Ang ugali, mas magaling ng dihamak kaysa sa iyo. Anong karapatan niyang pumasok sa LUS? Sigurado ba kayong ang kontrata? Para kay Sujawen? Kung hindi para sa kanya, para sa iyo, tignan mo ang itsura mo ngayon, puro kasinungalingan, tamad. Pang-api sa kapatid, pananaki sa kapatid, walang modo talaga. Ngayon, bukod sa iyong resulta sa college entrance exam, ano pa ang ipinagmamalaki mo? Hindi mo kayang pantayan. Kahit ang kuko ni Wenwen. Si Sujawen may breeding. Ako, may inang anak, walang amang nagturo. Ang breeding ko, kinain na ng asong kalye. South Xiaoyu, parang sinasabi mo, may utang kami sa'yo, sa dami ng magkakapatid. Bakit ikaw lang ang naikidnap? Dapat mag-isip-isip ka rin. Hindi lumaki sa pamilya Zhao. Yan ang masamang kapalaran mo. Walang saysay ang pagtarget kay Wenwen. Tiamu, anong sinasabi mo? Tumahimik ka. Opo. Dapat nga akong mag-isip-isip. Sa pag-iisip ko, ang dahilan ng masamang kapalaran ko, ipinanganak ako sa pamilya ninyong Zhou. Kaya nga, nang umalis ako sa pamilya ninyong Zhou, nabago ko ang tadhana ng maagang pagkamatay. Ikaw, Zhao Xiaoyu, gusto mo bang patayin sa galit ang lola? Lola, Lolo, dumating personal si Luxon, presidente ng Lu Group. Dumating na siya. Ano pang hinihintay nyo? Anyayahan nyo siya. Sakto. Para makita na matigas ang ulo kung ano ang tunay na pagkakaiba. Dumating si Lukitson, presidente ng Lu Group. Siya, yon. Siya pala ang presidente ng Lu Group. Kumusta, Boss Lu? Ako si Zhao Zhenhei ng Zhao Group. Zhao Zhenhei. Hahaha. Kumusta, Ginoong Zhou? Narito ako ngayon para sa iyong anak na babae. Napakagaling ni Ginoong Zhou na ipagmalaki. Ang napakatalinong anak. Wenwen, napakalaking karangalan mo sa pamilya Zhao. Personal na dumating si Boss Lu para kay. Halika, halika, lumapit ka. Boss Lu, ito ang aking apo. Si Zhao Jiawen. Napakabata at matagumpay ni Zhou. Salamat sa papuri, Boss Lu. Salamat sa pagabala. Na personal kayong pumunta. Sa pag-recruit, kailangan ng konting sinseridad, Ginoong Zhou. Alam naman niyo sa industriya namin. Ang talento ay kinukuha. Tama, tama. Pero, walang magtatanggi. Sa alok ng Lu Group, Boss Lu. Napakalaking karangalan na personal kayong dumating. Hahaha. Yun ba ang kontrata para sa akin? Paumanhin po Boss Zhou ang anak ninyong ito. Ay napakagaling din, ngunit ang aming kumpanya ay laging nag-employ ng pinakamahusay na talento. Narito ako ngayon para kay Emma Zhu Xiaoyu. Zhao Xiaoyu. Boss Lu. Ako si Zhou Xiaoyu. Siya nga. Kaya pala, matagal ka nang ipinadala ng langit sa harap ko. Boss Lu, baka nagkakamali ka. Hindi ba ako ang inaanyayahan mo? Naku, Boss Lu, baka nagkakamali ka. Ang tanging anak na inalagaan namin sa pamilya Zhao ay si Wenwen lang. Anong credential meron si Zhao Xiaoyu para makapasok sa Lu Corporation? Hindi ako nagkakamali. Enel Zhou. Kumusta ka na? Paano sila nagkakilala? Kaya pala kayo ang Boss Lu. Ang payong ninyo noon. Hindi ko pa naibabalik. Si Aoyu, huwag mo sana akong makalimutan. Huwag kang mag-alala, Kuya Yakin. Talagang hindi kita malilimutan. Mukhang hindi niya man lang ako nakilala. Aming pagkakaroon, ang mga dokumentong pinasa, instructor ninyo sa amin, ay pinagtibay ng buong board. Kailangan ng aming grupo, ng tulad mong talento, magtatatag ang Lu Corporation, ng hiwalay na development department para sa iyo at magbibigay ng lahat ng kailangan mo. Kung papayag kang sumali sa amin anumang kondisyon, ay aking tatanggapin, Ina Zhou. Payag ka bang sumali sa amin? Ang mga resources ng Lu Corporation ay pinakamahuhusay. Ibinigay niya ito kay Zhao Xiaoyu. Paano siya nagkaroon ng patent? Sige, Boss Lu, tinatanggap ko ang alok ninyo. Ngunit, may development partner ako. Gusto kong makipag-usap sa iyo ng detalyado tungkol dito. Kung gayon, kailangan bang pag-usapan ng pamilya mo? Hindi. Sila ay hindi ko pamilya. Boss Lu. Ako ay ulila.
Ikaw, Xiaoyu. Mukhang marami kang pinagdaanan sa pamilya Zhu, hindi ba? Kung ganun, handang ipagkaloob ng Lu Corporation ang 3 property. At saka ang kontrata na 10 milyon. Ay gawin na lang natin lahat. ay naku, Boss Lu. Ito kasing bata, nagtatampo lang sa amin. Huwag ninyong seryosohin ang sinasabi niya. Manager Zhu, kung ang talentong kukunin natin ay walang kinalaman sa Zhu, aalis na muna ako. Hala, Boss Lu. Paano mangyayari yon? May daya siguro siyang ginawa. Baka naman binili lang niya ang patent na yon. Sa internet ngayon, lahat naman nabibili na. Lola, kung peke ang patent ni Xiaoyu, hindi kaya matuklasan ng Lugru? Shijon, ito, ang mga order ng Lutech ay dahil kay Zhao Xiaoyu dumating. Bahala ka kung anong paaan. Ang gagawin, ibalik mo si Zhao Xiaoyu sa Zhao family. High-end talent. Impossible. Zhao Xiaoyu. Isa kang kinamumuhian, pangarapin mong lampasan ako. Magandang araw, Director Zhao. Director, Simula ngayon, ikaw na ang direktor ng Science and Technology Center na ito. Ang kaibigan mo, ang iyong assistant director. Kayo ang may ganap na kapangyarihan dito. Ang mga kagamitang pang-agham dito ay pinakabago sa lahat. So, opisyal kitang itinatalaga bilang punong siyentipiko ng Lutech. Lahat ng iyong research project ay ilalapat sa praktikal na gamit. Pero hula ko, hindi lang ito ang ginawa mo. tama, pagkatapos noon, pinakamabilis namin. Na-develop ang correction system para sa mobile security. Tama nga ang hula ng guro. Kung sabay tayo noon, baka hindi ako. Ang presidente sa 22. Biro mo lang yan, senior. Swerte lang ako. Xiaoyu, okay lang kung hindi mo ako nakilala. Basta nasa tabi kita. Libutin natin. CJ, Xiaoyu, sabi ng guard sa gate. Bumalik na naman ang mga Zhao. Ika-6 na araw na nila ito. Matigas ang ulo, gusto kang makita. ano nang ginagawa ninyo rito? Alam ko, binili ni Kuya ang palda para sa iyo. Sa loob ng mga taon, bihira kang magpalda. Ang mga regalo sa iyong kaawan sa loob ng 8 taon. Ibabalik ni Kuya ang lahat. Huwag na. Lumipas na ang panahon para sa akin magpalda. Ngayon, umalis na ako sa pamilya Zhu. Lahat ng gusto ko, meron na. Zhao Xiaoyu, paano mo kinakausap si kuya? Alam mo ba, na ito ay top brand? Eh ano naman? Dahil regalo niya, dapat magpasalamat ako ng labis. Kailangan pa bang lumuhod at magmano? Hoy, paano mo kinakausap si kuya? Kuya, sabi ko sa iyo, hindi siya mapapalapit. Sino ang nagturo sa iyo na ganoon kausapin ang kapatid mo? Sushi Jun, noong kaarawan mo. Wala akong pera para bumili ng regalo. Kaya nag-research ako ng walang tigil. Para manalo ng medalya at ipagpalit sa pera. Hindi ko muna binayaran ang sarili kong tuition. Pinagpalit ko para sa cufflinks na ibinigay sa iyo. Nakalimutan mo na ba? Xiaoyu. Pasensya na, Kuya, hindi ko talaga alam noon. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Tutubusin ko ito. Huwag mong sabihing hindi mo alam. At huwag kang magdrama ng pagmamahalang magkapatid sa harap ko. Ulitin ko. Ako ay ulila. Wala akong kinalaman sa pamilya Zhu. Zhao Xiaoyu. Xiaoyu. Kuya, tingnan mo kung gaano siya kayabang ngayon. AME. Swertihan lang na nakakuha siya ng patent. Kapag wala na siyang silbi at pinalayas ng lugro, wala siyang mapagtangisan. Jiamu. Bilang et ni Xiaoyu. Tanungin mo ang sarili mo. Sa mga nakaraang taon, paano mo siya itrato? Ako, Ito ang diary ni Xiaoyu. Basahin mo itong mabuti. Ang pagsisising ito. Ako lang ang magdadala. Medyo mabigat na para sa akin. Tanungin mo ang sarili mo. Sa mga nakaraang taon, paano mo trinato si Xiaoyu? Ito ang diary ni Xiaoyu. Basahin mo mabuti ito, ang pakiramdam ng pagkakasala. Ako lang ang magdadala. Pero parang hindi ko na kaya. tingnan natin, ano ba ang pagkukulang ko sa kanya? Ngayong Double Nint Festival, nagpiknik kaming buong pamilya. Ito ang unang beses kong lumabas kasama ang pamilya. Masaya ang lahat, biglang nagbago lang ang panahon. Nag-aalala ako, baka magkasakit kayo sa ulan. 8. Mukhang ulan na.
Ayusin na natin to, umuwi na tayo. Uwi, hindi pa nakakapaglaro ng saranggola si Wenwen. Saka, walang sinasabi ang weather forecast na ulan. Bihira lang tayong magkasama, ikaw pa ang nakakasira ng trip. Aray! Anong nangyari? Dahan-dahan, halika. Sandalan mo ako, baka na-dislocate. Tara, sa ospital. Xiaoyu, ayusin mo ang mga gamit. Dahan-dahan. 8. Hintayin mo ako. Noon. Hindi ko lang talaga siya nakita. Hindi ko sinasadya. Siguradong pinagmumura niya ako. Sa diary niya. Hindi ako galit kay Ate. Alam kong hindi niya sinasadya. Nag-aalala lang siya kay Jayawen. Pero ang lakas talaga ng ulan noon, sobrang ginaw ko. Sa susunod, wag mo na akong iwan mag-isa, pwede ba? Si Ate ko, sikat na computer genius. Siya ang namamahala sa malaking tech team. At may sarili pa siyang research institute. Napakagaling niya. Napakagaling niya talaga. Gusto ko sanang makipag-usap at mag-research kasama si Ate. Ate, naiwan mo yata ang project proposal mo nung umalis ka. Dinadalhan kita. Sinong nagpahawak sa'yo ng gamit ko? Alam mo ba kung magkano? Ang halaga ng project na to. Ang likot-likot mo, kung mawala to, paano mo babayaran? Ate, ako. Umalis ka na nga. Huwag mong istorbohin ang research ko. Gusto ko sanang sabihin kay Ate. Ginagawa rin ng advisor ko ang research project na to. Inilagay ko ang suggestions niya sa loob ng proposal. Sana magtagumpay siya. Kaya pala. Hindi pala natuloy yung project na yun. Ay, biglang natapos pala pagkatapos ng araw na yon. Si Xiaoyu pala yon. Pag may kapatid ka pala sa dugo, parang. Hindi na mahalaga kung anong mangyari sa'yo. Basta sila lang ang inaasa mong maging maayos. Kapatid ko sa dugo si Xiaoyu. Buslu, Director Zhao Xiaoyu, yung bagong sistema ng smart technology ng ilunsad. Maganda ang feedback, suportado rin ng gobyerno. Bumenta sa buong bansa at nakapag-export pa ng maaming smart machines. Yung sales sa isang buwan, 2.5 bilyon. Buti na lang mabilis kumilos si Buslu. Na-hire niya si Director Zhao. Ang galing-galing mo talaga, Director Zhao, at saka, tumataas ang stocks ng Lugru. Nakikinabang din ako. Yan ay dahil sa sipag ng lahat. Siyempre, kasama na dyan si Buslu. At ang suporta ng Lugru. Nakamass produce na ang bagong research namin. Sa tingin ko, bago to, pwede bang magbigay ng libreng equipment? Tulong sa komunidad. Lanan. Ganon din ang naisip ko. Pagkatapos ng matagumpay na research, ang Lugro ay nagbibigay ng libreng equipment sa mga liblib na lugar para gamitin. Kung paano ipopromote ang libreng equipment na to, ikaw na ang bahala, Director Zhu. Ako, Lanan. baka naman sobra na to. Dapat yung marketing team. Ay, Director Zhao. Nagpapanggap ka ba o talagang hindi mo alam? Yung Buslu namin. Iba talaga ang tingin niya sa'yo. Siya. Yung Buslu namin. Malinaw na pinahahalagahan niya ang kakayahan mo. Alam kong nung nagsisimula ka pa lang, personal kang pumunta sa mga komunidad para mag-research. Alam mo kung anong gusto ng mga tao. Di ba? Haha. Haha. CJ, kung tiwala si Buslu sa akin, hindi ko siya bibigyan. Sige, tapusin na natin ang meeting. Ibang-iba ba sa akin? Hala, imposible naman yun, Zhu Xiaoyu. Ano ba ang iniisip mo? Si Boss Lu, nakita niya ang kakayahan mo. Makakatulong ka sa grupo. Hala, bakit ka pamamahalin ni Boss Lu? Huwag ka nang mag-overthink, hala. Director Zhao. Hahaha, si Director Zhao yun. Sa investment presentation ng proyektong ito, kailangan namin ang presensya mo. Ah, si Jay. Ipadala mo na lang sa akin. Ang oras at lugar sa phone. Ayos, hahaha.
Pupunta pa siya sa ganong event? Sinabi mo, si Boss Zhao. Boss Zhao, hindi mo ba alam? Ngayon, siya ang Chief Operating Officer ng Lutech Group. Siya ang pinakamahalaga sa Lutech, hinahawakan sa palad. Sa isang patent niya lang, kumita na ng 9 digit sa isang buwan. Ano? Di ka panipaniwala, di ba? Mas nakakagulat, estudyante pa siya. Maraming malalaking kumpanya ang gustong kumuha sa kanya. Ayon sa tatay ko, nag-alok ng 500 milyon ang Yunting Tech. Pero di siya umalis. 500 milyon? Sa maliit na research niya, nakakahalaga ng 500 milyon? Linlin, nasa modeling ka. Baka di mo alam. Ang utak niya sa science. Walang katumbas ang halaga. May nabalitaan ako sa industriya nyo. May isang Lu na sikat ngayon. Matagal nang kilala ang Lu. Pero, may bagong talento sila sa tech. Di ko pa nasisiyasat kung sino talaga. Ang busi mo sa trabaho. Palagi akong nakikipag-ugnayan sa ibang bansa. Gusto kong bigyan si Zhao Xiaoyu ng isang tech lab. Sino? Zhao Xiaoyu. Mukhang sobrang pagod ka na. Bibigyan mo ng lab si Zhao Xiaoyu. Nakalimutan mo na yung kayabangan niya, at saka may sarili na siyang lab sa Lu. Alam kong hindi na niya kailangan. Pero, wala na akong ibang paraan para bumawi. Bawiin mo siya. Bawiin siya saan? Naiinggit lang siya kay Wenwen. Kaya siya naiwan at inayawan, wala tayong kinalaman doon. Jialin, Sa totoo lang, maraming bagay di tulad ng nakikita natin. Sa ibabaw. Nitong mga nakaraang araw, inisip-isip ko, kung hindi ba't masyado tayong naging masama kay Xiaoyu. Walang allowance siya sa bahay natin sa loob ng 8 taon. At wala man lang sa atin ang nakapansin. Ngayon, sina Lola at Tatay kasama si Wenwen. Nagpapahinga sa ibang bansa, takot na baka dahil sa hearing ng Lucor. Magalit siya kahit kaunti. Pero si Xiaoyu. Wala sa atin ang nagmalasakit sa kanya. Anong malasakit ang may bibigay natin? Di ba ikaw mismo nagsabi, kasalanan niya na naduktor siya? At saka, kung di siya napapansin, kasalanan niya yon. Sa lahat, mas mababa siya kay Wenwen, walang kwenta. Walang kwenta pero top-notcher, siya sa college entrance exam. Walang kwenta pero noong college pa lang siya. Natanggap na siya ng Lucorp, isa sa pinakamagaling na kumpanya? Jialin, parang hindi natin siya itinuring na tunay na kapatid. Si Wenwen lang ang nasa isip natin. Pero si Xiaoyu, wala sa atin ang nagmalasakit sa kanya. Hindi natin alam kung ano ang gusto niya. Kailangan ba nating itanong? Wala ba siyang kamay, paa, o bibig? Kung may kailangan siya, hindi ba niya masasabi? Anong kinalaman natin? Jialin, huling tanong na ito. Yung sinabi mong nakita mo siyang nagnakaw ng pera. Kaya pinarusahan siya ni Tatay at nawalan siya ng allowance. Nakita mo ba talaga siyang nagnakaw noon? Ang tagal na noon, hindi ko na maalala. Hindi mo alam, pero alam ko. Hindi si Xiaoyu ang nagnakaw noon. Ikaw yon. Ikaw at si Wenwen, trip nyo lang. Kaya gusto nyong biruin siya. Pero alam mo ba, yang biro mo? Gaano kahirap ang buhay niya dahil doon? Tama na. Tignan mo to, ano to? Anong panahon na? Journal pa ang ginagamit para magsumbong? 5 taon ko na ito sa bahay. May malaking rashes si Ate San. Maraming gamot na ang ininom ko, wala pa ring epekto. Kung matagalan, unti-unting makakahawa ito. Model si Ate San Huwag sanang magkaroon ng peklat sa mukha at katawan. Kailangan kong maghanap agad ng reseta ng halamang gamot. Yung mga pantal na to pala dahil sa stress at pagkain. At hindi regular na pamumuhay. Aling Zhang, bilhin mo ang mga gamot sa listahang ito. Narito ang ipon kong pera. Ale, grabe na rin pala ang sayo.
Hindi ba talaga sasabihin kay Lola at kay Tatay? Hindi sila naniniwala sa akin. Kung patagalin pa, huli na ang lahat. Ganito na lang. Bilhin mo muna ang gamot tapos ilaga mo sa lugaw. Hindi nila malalaman. Hey, Buti na lang halos gumaling na ang lahat. Ilang sabaw pa ng gamot. Mukhang gagaling na tayo. aray, anong amoy yan? Ang baho. Ate San, ako. Hala, yung mga pantal sa kamay mo. Parang katulad ng dati kong pantal. Bago ka pumunta sa bahay namin, wala ka nito. Ah, alam ko na. Ikaw ang nagkahawa sa amin, no? Hindi po, Ate San. Huwag kang magpaliwanag. Kaya pala, bakit kaya halos lahat sa amin nagkakapantal? Ikaw pala ang nagkalat. Lola, halika. Hay, yung pantal nating lahat. Si Zhao Xiaoyu ang nagkahawa sa atin. Hindi yan allergy, siya talaga. Siya ang nagkahawa sa buong pamilya natin. Wala po, Lola. Mabuti, Zhao Xiaoyu. Alam kong may masamang balak ka. Pumasok ka sa kulungan. 3 araw, walang kain, inumin o labas. Lola! Noon, akala ko talaga, siya ang nagkahawa. Hindi ko sinasadya na pagbintangan siya. Alam kong mali ako. Ako ang nagkalat ng sakit sa pamilya. Si Zhao Xiaoyu ang gumaling sa akin. Pero pinagbintangan ko pa siya. Malapit nang magsimula ang fashion show ng personal brand ni Ate San. Nakuha ko na rin ang bonus ko, binilhan ko ng tiket ang buong klase. Dapat kong suportahan ang show ni Ate San. May kaklase pang nagtanong sa akin. Ang sikat na model na ate, mabait ba sa akin? Siyempre naman. Siyempre mabait sa akin si Ate San. Ano ba? Ate, fan mo ang kaklase ko. Pwede bang pahiram ng pirma mo para sa kanya? Wala akong oras para magpirma sa kaklase mo. At, wag mong sabihin sa labas na at kita. Wala akong kapatid na kahiya-hiya tulad mo. Tara Wenwen, mamasyal tayo. AMM. Pasensya na, Xiaoyu. Kasalanan ko lahat ito. Pagbalik nila, ipapaliwanag ko. Ako ang may kasalanan kay Zhao Xiaoyu. Walang kwenta, di maniniwala si Lola. Sa totoo lang, ang may pinakamalaking prehuwisyo kay Xiaoyu, si Lola. Ang pagiging malayo ni Xiaoyu sa amin. May responsibilidad tayong lahat. Ang pagod. Xiaoyu, di ka pa uwi? Gabi na. Umuwi ka muna. Mag-stay pa ako. Ako na magpapatay ng ilaw. Sage, alis na ako. CJ, Lo, Yay. Anong nangyari sa'yo? Boss Lu, bakit ka nandito? Mukhang di maganda mo. Dahil sa ospital. Wag na. May regla lang ako, konting anemia. Huwag ka nang magtrabaho. Tara, kakain tayo. Mahina ang bato mo, di ka pa kumakain ng maayos. Alam mo ba, pagtagal bago maging kidney failure yan. Paano mo alam, Boss Lu? Na mahina ang bato ko? May annual physical exam ang kumpanya. Ikaw ang pangunahing tauhan sa ngayon. Kung ikaw ang bumagsak, malaking kawalan sa luz. Akala ko lang pala. Akala ko kasi. Simula ngayon, ang 3 kain mo sa isang araw ay kasama na sa daily check-in assessment. Sa akin direkta ang report. Kapag absent, bawas sa sahod. Ano? Boss Lu, wala namang ganoong patakaran sa kumpanya natin. Simula sa pagkain na to, meron na. Sa kayamanan at kapangyarihan niya, bakit kaya noong nakaraan? Nakipagagawan pa siya sa akin para sa isang bato. Di kita kakalabanin. Huwag kang matulog, please. Anong gusto mo? Pwede kong ipangako lahat sa'yo. Wala naman talaga tayong koneksyon, di ba? Pero bakit siya sobrang naalarma nang makitang mamatay ako? Kaya ba? Boss Lu, kilala ba talaga tayo noon? Ay, Zhao Xiaoyu, ano ba iniisip mo? Paano naman posibleng may koneksyon sa'yo ang boss ng malaking kumpanyang ito? Xiaoyu. Naalala mo na sa wakas. Mula nang magkita tayo ulit hanggang ngayon.
Ilang buwan na ang nakalipas. Akala ko kailangan mo pa ng panahon. Bago mo ako maalala. Xiaoyu. Ako to. Si Aoyu, huwag mo sana akong makalimutan. Huwag kang mag-alala, Kuya Iyakin, hindi kita malilimutan. Pinky Promise, 100 taon, hindi magbabago. Si Aoyu, kapag nakita na kita, magpapakasal tayo. Ikaw pala si Kuya Iyakin. Xiaoyu. 8 taon na. Nangako ako sa'yo. Nahahanapin kita paglaki ko. Pero nang ma-inherit ko ang Lu Group, nawala ang balita tungkol sa'yo. Sa mga taong ito, hindi kita hinanap. Kaya noong nakaraan, sinagip mo ako pagkatapos kong mabangga. At niyakap. Ikaw pala talaga si Kuya Iyakin. Zop Xiaoyu, huwag kang matulog. Hindi kita papayagang matulog. Boss Lu, bakit ka nandito? Huwag mong agawin sa akin ang bato, pwede ba? Hindi kita agawan. Huwag kang matulog, pwede ba? Anong gusto mo? Pwede kong ipagkaloob lahat sa'yo. Boss Lu, mas mabuti ka pa sa akin kaysa sa pamilya ko. Napakabuti mo sa akin. Bakit ka umiiyak? May nasabi ba akong mali? Wala. Masaya lang ako ng sobra. Buti na lang at hindi pa huli ang lahat. Eh kung gayon, ano ang ibig sabihin nito? Pumayag ka na, Pumayag sa ano? na maging nobya ko. Masyado kang nag-iisip. Kakakita lang natin ulit. Sa tingin ko, mas mainam muna na manatili tayong boss at empleyado. Sa mga susunod, Pwede kitang hintayin ng paunti-unti. Hanggang sa araw na gusto mo na. Ang hirap na naranasan mo sa Zoo Family. Ayusin ko rin ng paisa-isa. pag-usapan na lang muna natin yan. Depende sa'yo, kain na tayo. CJ, Ay, nakakahiya naman. Walang ganoon. Nadire-diretso mag-propose agad. Top-notcher ng Yuncheng, 2 patent ang na-design sa bakasyon sa kolehiyo. 18 taong gulang pa lang, kita mula sa patent ay umabot na ng 100 milyon. Ano kaya ang susunod na ihahain ng batang hinyong ito? Sa Lu Group, abangan natin. Sa 2 patent na, tupa lang sa teknolohiya. Kita na niya ay lampas na sa 9 na digi. Si Xiaoyu, hindi na yung dating Xiaoyu. Alam kong mayaman na siya ngayon. Pero di ko inakalang ganito karami. Ganito na ba talaga ang halaga ni Xiaoyu? Sa totoo lang, nakita ko si Xiaoyu sa International Investment Cocktail sa Yuncheng. Nakita mo si Xiaoyu. Sinasabi mo ba yung International Recommendation Event noong nakaraan? Pero naalala ko, sa event na yon, maliban sa mga top celebrities sa showbiz, kailangang may profesional na imbitasyon ang mga tao sa negosyo para makapunta. Kahit ako, di nakatanggap ng imbitasyon. Pero nakapunta si Xiaoyu. Sabi ni Zheng Qian, nag-alok ang Yunting Tech ng 5 bilyon para kunin siya, pero di siya pumayag. 5 bilyon? Para makip siya ng Lutech. Mas mataas pa yung alok nila siguro. Di ko akalain, napakagaling pala ni Xiaoyu. Ang galing niya, ngayon lang nakikita ng iba. Sayang lang, noong nasa amin siya, walang nagbigay ng halaga sa kanya. Sa huli, kami pa rin ang may pagkukulang sa kanya. Kuya, sa palagay mo, uwi pa kaya si Xiaoyu? Boss Zhao, may nakakita sa kumpanya na may event si Zhao Xiaoyu sa baba ng Lu Group. Libreng pagsubok sa bagong product na dinivelo. Kuya, puntahan natin siya. Na-install na po ang software. Hawakan niyo po. Sej, salamat. Xiaoyu. Una, paalisin ko muna yung 3. Sek. Ano ang sasabihin mo? Nabasa ni Ed Xiaoyu ang diary mo. Humihingi ng paumanhin sa iyo si Ed pati na rin si Atsan. Paumanhin, Xiaoyu. Hindi ko sinasadya na pagbintangan kang nagnakaw ng pera. Humihingi ako ng paumanhin. Wala akong kailangan sa inyo, Kuya Zu. Ngayon, at sa hinaharap, huwag na kayong magsabi sa akin ng mga walang kabuluhang salita. Huwag nang sabihin sa harap ko.
Team Leader Zhao, naaprubahan na ang pinakabago naming proposal. Sige, sabihin mo sa kumpanya na papunta na ako. Hoy, Xiaoyu. Alam ni Edgar, binibigyan ka ng malaking halaga ng Lu family ngayon. Ngunit ang Lu family at ang ating pamilya Zhao ay nag-agawan sa parehong merkado. Nakita mo na si Edgar sa research lab na hirap na hirap. Kung mayroon kang bagong pagsulong, maari bang isipin mo na ipalisensa ang patent sa pamilya Zhao? Sa ngalan ng paghingi ng tawad, ang tunay na layunin ay hindi iyon. Anong relasyon ang mayroon ako sa inyong pamilya Zhu ngayon? Bakit ko kayo tutulungan? Xiaoyu, magkakapamilya tayo dahil sa pamilya. Tulungan mo naman si Edgar. Kaunti lang ba ang tinulong ko sa kanya? Noon, ang code sa kanyang research lab. Agad kong nakita ang problema, mabuti ang loob kong isama ang solusyon. At personal kong dinala sa kanya, ngunit siya. Paulit-ulit niya akong pinapaalis. Ngayon, umalis na ako. Ano? Gamit na naman ninyo ang ngalan ng pamilya. Para i-guilt trip ako. Mayroon bang mas nakakasuklam kaysa sa inyong pamilya Zhu? Sa buong mundo. Xiaoyu, talagang alam na ni Edgar ang pagkakamali niya. Patawarin mo si Edgar sa huling pagkakataon. Sige na? Patawarin? Gusto ninyong patawarin ko kayo para kayo'y magpatuloy sa pananakit at paninisi sa akin. At pagkatapos gamitin ay itatapon na lang. Gusto ninyong patawarin ko kayo? Panaginip lang yan. Xiaoyu. Kuya, hindi talaga makikinig si Xiaoyu. Sa anumang paliwanag natin. Kuya, ano ang gagawin natin? Bigyan pa natin siya ng kaunting oras pagkatapos ng lahat sa pamilya Zhao. Puro hirap ang nanasan niya. Natural lang na ayaw niyang bumalik. Nandito na kami, Kuya, Edgar, Edsan. Tingnan ninyo kung ano ang dala kong regalo para sa inyo. May para kay Xiaoyu ba? Wala. Wala eh. Bakit mo sinisigawan si Wenwen? Yung maliit na yon. Sa harap ng pamilya Lu, ang dangal ng pamilya Zhao natin. Ay kanyang tinapakan, gusto pa niya ng regalo. Lola, ano ba yung sinasabi mo? Ang pagpasok ni Xiaoyu sa Lugru ay hindi ba karangalan din para sa pamilya Zhao? Bakit ang hirap-hirap aminin na magaling siya? Kailangan ba natin ng karangalan mula sa kanya? Nag-abroad kami kasama si Wenwen. Naiinggit ba siya? Lola, naghahanap lang yan ng pakinabang sayo. Si Zhao Xiaoyu ngayon ay hepe ng ari sa Lu Group, 2 teknolohiya pa lang. Nakapaggana na ng 300 milyon sa isang buwan. Siya na ngayon ang pinag-usapang tao sa industriya. Hindi na niya kailangan ang pamilya Zhao. Ano? Kanino-kanino lang pumasok si Zhao Xiaoyu sa Lugru? Hip na ng ari agad? Isang buwan lang kaming nagbakasyon sa abroad. Ang daming talento sa Lu Group. Paano siya nakaakyat agad sa posisyong yan? Wala naman siyang alam, puro libro at computer lang. Impossible yan. Impossible talaga, Lola, tingnan mo. Ay, ano yun? Alis bang teknolohiya Lugru? Ang Louis sa mga pananaliksik, kinatawan ng Lutech. Patent ng bagong produkto, susunod na hakbang sa teknolohiya. Lahat kay Zhao Xiaoyu, direksyon ng pananaliksik. Sobrang disappointed na sa atin si Xiaoyu. At kaming pumunta sa kanya ng madalas. Laging pinapauwi, ayaw na niya tanggapin ang anumang kabutihan mula sa atin. Hindi pwedeng ganito, Lola, Tatay, kailangan nating gumawa. Hindi pwedeng manood lang, habang umaisenso si Zhao Xiaoyu. Wen, ano ibig mong sabihin? Si Zhao Xiaoyu. Kapatid mo pa rin yan, hindi ka ba masaya? Sa tagumpay niya? Tatay, hindi yon ang ibig ko sabihin. Magkalaban tayo at ang mga Lu sa industriya. Kung tinutulungan ni Ed Xiaoyu ang mga Lu na agawin ang merkado, baka naman. Nagaganti na siya sa atin? Ganti? Lola, nagtatanong lang po. Lola, matagal nang bumalik si Ed Xiaoyu. Nakalimutan lang natin ang allowance niya, pero ikaw, laging nag-alaga at nagtuturo sa kanya. Ngayon gusto pa niyang iwan tayo, tapos nagtagumpay na siya. Kapag may malakas na sandalan, di na tayo iniisip. Tumutulong pa sa kalaban natin, kung ganito ang mangyayari. Saan na ang lugar natin sa mundo ng pananaliksik? Mabuti, Zhao Xiaoyu. Ang suwel na yan, baka nga. Tinutulungan niya ang pamilya Lu ngayon. Kinukuha ang negosyo ng pamilya nating Zhao. Lola, ano naman yang sinasabi mo? Ang Lugru, talagang pangunahin sa industriyang to. Talagang hindi natin sila kayang pantayan. Tama, kuya, iba yun. Tuwing tumutulong si Ed Xiaoyu sa Lu Group sa isang pananaliksik, lalo silang lumalawak sa merkado. Di lalo tayong lumit ang parte. Sa mundo ng pananaliksik, araw-araw may bagong produkto. Hindi lang naman tayo ang dalawa sa industriyang to. Tama na, wag na kayong mag-away. Ayaw niyang umuwi. Hayaan mo siya sa labas. Tingnan natin. Gaano pa siya kalayo ang marating sa tulong ng Lugru? Nag-leave si Xiaolin ngayon, ikaw lang sa opisina. Ihatid mo ako sa inuman. Boss Lu, pero mag-overtime ako ngayon. Pagod na ako. Ako na ang magmamaneho, ikaw ang titingin sa daan. Ako takot ako sa dilim.
CJ, pwede. Isasabay na kita pauwi. Hoy, Lukekson. Ako, Si Xiaolin. Talagang nag-leave ngayon? Alaynan. Di ko naman sinabing peke. Pwede isasabay na kita pauwi. Pwede. Pwede isasabay kitang kumain. Pwede. Bukas, bago pumasok. Pwede isasabay kitang sunduin. Pwede. Pwede maging boyfriend mo. Puy. Iyak bata, nagiging pasaway ka na. Are, Zut Xiaoyu. Hala, alis na tayo. Hoy, Xiaoyu, hintayin mo ako. Nandito na sila. Putulin niyo ang 2 kamay niya at isang mata. Pagkatapos, 2 milyon sa inyo. South Xiaoyu, ang mga ito na hinahanap ko. Ay mga bagong galing lang sa kulungan, pera lang ang habol, hindi buhay. Tingnan mo, kung mawalan ka ng 2 kamay at 2 mata. Paano ka pa magre-research? Zhao Xiaoyu. Ipikit mo ang mga mata mo. Ano ba yan? Ipikit. Para sa'yo. Saan mo yan nakuha? Gusto mo? Sabi babae lang daw? Ano naman tong lalaki? Boss, tingnan mo yung lalaki, ang lambot-lambot, parang bakla. Madali lang yan, baka sakali. Madagdagan pa ang presyo ng ilang libo. Gawin na natin. Gawin. Tara. Tigil. Ano ba ang gusto ninyo? Hoy, kung may utak ka, umalis ka na. Baka maawa pa ako at iwanan kang buhay. Mukhang ako ang target. Xiaoyu, ito ba ay isang pagkakataon para magpakita? May mga armas sila, tawagan ba natin ang bako? Hindi kailangan, bigyan mo ako ng 3 minuto. Sugurin nyo siya. Sugod. Noong naglalaro pa ako, maraming gustong kumuha ng buhay ko. Kayong mga ito, hindi pa sapat ang kalibre. Umalis na tayo. Bilisan. Bilis. Mga walang kwenta. Talagang mga walang silbi. Okay ka lang. Wala naman silang pagkakataon na saktan ka. Sana noon pa ako sinaktan ng kaunti. Sino ba ang naghanap ng mga yan? Ang hina naman. Sumasakit ang ulo ko, baka bumalik na naman ang dati kong sakit. Sandalan mo lang ako, okay na ako. Samahan kita magpahinga. May pain reliever pa sa bahay, hintay ka muna. Hoy, imbestigahan mo. Ang mga taong naghanap ng gulo kay Xiaoyu ngayon. Sino ang nag-utos? Lanan. Ayaw magsalita. Kung ayaw magsalita, gamitan natin ng paraan. Xiaoyu, bilis, gamot, sumasakit pa rin ang ulo ko. Lukekson, gaano ka na ba katanda? Ginagamit mo pa rin ang ganitong mga maliliit na panluloko sa akin. Wala ako. Ako, Sasabihin mo pa na wala. mali ako. Xiaoyu, tayo na. Ako. Di na ulit. Lahat 2, si MS Zhao Wenwen, ang nag-utos sa amin. Si Luketson, kilalang negosyante sa bansa. 22 taong gulang, may imperyong bilyon-bilyon. Ipinahayag ni MR Lu sa pagpapakasal niya. Ibibigay niya lahat ng ari-arian sa asawa. Para sa'yo. Bakit?
Bakit lahat ng magaganda sa mundo? Kay Zhao Xiaoyu, di ko papayagan. Zhu Jiawen, dahil kapatid ka ni Xiaoyu, papatawarin kita. Itong video itatago ko. Kung may gagawin ka pang masama kay Xiaoyu, ako mismo magpapakulong sa'yo. Wala na. Nahuli ako ni Zhao Xiaoyu. Anong gagawin ko? Dok, yung lola, tatay, at kapatid ko. Kumusta sila? Paang trangkaso. Pero wala namang malawakang trangkaso dito. Nag-abroad sila kamakailan. Baka yun ang dahilan. Yun na yun. Nagmutate ang virus sa ibang bansa. Mabilis kumalat. Mas okay pa tayong mga bata. Pero yung lola at tatay mo, matanda na. Malubha ang kalagayan nila. Mag-ingat kayo, lampasan tong panahon na to. Wala nang problema. Sage. Kuya, dapat ba tayong pumunta kay Zhao Xiaoyu? Malubha na kasi sina lola at tatay. Anong masasabi ni Zhao Xiaoyu? Pamilya rin naman natin siya. Malambot ang puso ni Xiaoyu. Kung alam niyang ganito, sina lola at tatay. Maawa yon. Sage, Giamo. Mas masahan ka, yung mga papeles dito sa ospital. Ikaw na ang bahala. Dadalhin ko si Jialin kay Xiaoyu. Sige, mauna na kayo. Tara. Kuya, ang tagal ko ng international model. Kahit may suporta ng pamilya, hindi pa rin nakapasok sa gusaling ito ng luz. Hindi lang ikaw, kahit ako. Psycha Negativo 16 na palapag lang ng luz sa reception area, nakapasok. At ngayon, si Xiaoyu, may sariling Independent Research Institute Psycha Negativo, 28 palapag. Buong palapag, itinatag para sa kanya ng luz. Sa pagkakataong ito, swerte tayo dahil sa kanya. Nga, Ara na. may appointment po ba kayo? Wala, pero pareho kaming kapamilya niya. Ako ang kuya niya, ito naman ang ate niya. Pasensya na po, si Director Zhao ay isa sa mga high-level talents ng kumpanya. May strict siyang bilin. Walang appointment, hindi pwedeng makipagkita. Pwede bang bigyan niyo ng paraan? May malubha kaming kapamilya sa ospital. Kung dahil sa'yo, naantala ang kapatid namin makita sila. Kaya mo bang panagutan yan? Pwede kayong mag-register, tapos ihahanap ko kayo. Sage, salamat. Xiaoyu, pasensya na, hindi ko sinasadya. Nabigla lang talaga ako. Tawagin ng security, paalisin tong mga. Pumasok na walang paalam sa research lab. Director Zhao, pasensya na, sabi nila kapamilya niyo sila. Kaya ko sila dinala. Xiaoyu, pasensya na. Hindi sinasadya ni Ate San yon, nag-alala lang siya. Sa kalagayan ni Lola at ni Papa sa ospital. Kung hindi ka alis agad, baka hindi mo na sila. Anong pakialam ko kung mamatay sila o hindi? So Xiaoyu, alam kong galit ka sa kanila. Pero si Lola at si Papa, sila ang pinakamalapit sa atin. Wala ka bang kahit kaunting pagsisisi sa puso mo? Moral blackmail ba yan? Una sa lahat, wala na akong kinalaman sa inyong pamilyang Zhu. Pangalawa, kung moral blackmail ang usapan. Ang basong ito na nabasag nyo, direct ang makakaapekto. Sa software development progress ko, maantala ang research na makakaapekto sa international standing ng bansa. Baka maagawan tayo ng ibang bansa sa international market. Hindi ba kayo nagsisisi? Xiaoyu, pasensya na. Mabilis lang talaga ang init ng ulo ni Ate San. Hindi niya sinasadya. Mabilis ang init ng ulo niya, ikaw hindi. Bakit hindi mo siya pinigilan? Pasensya na, Xiaoyu. Kuya, Sana ko, hindi man sila na maayos sa kapatid ko. Kapag natapos na ang paghingi ng tawad, umalis ka na. Kung hindi, tatawagin ko ang gwardiya. Xiaoyu. Alam ko ang mga paghihirap na dinanas mo nitong mga nakaraang taon. At alam ko rin na hindi ka nasisiyahan, ngunit sa aking puso. Ikaw ay palaging isang mabait at mabuting babae. Ang lola at ang tatay natin, ang sitwasyon sa ospital ngayon ay napakadelikado. Kung talagang hindi ka agapayang bumalik, hindi ka ba magkakaroon ng kaba sa loob? Bakit ako dapat magkaroon ng kaba? Sino ang kasama nila nang maglakbay sila at magkaroon ng virus? At para kanino sila nagpasya para maging masaya? Masaya ba silang naglalaro? Wala silang kahit isang tanong tungkol sa akin. Kahit na bumili pa sila ng regalo para sa buong pamilya. Tanging ako ang walang bahagi. Ang lola ko ba ay nagsabi rin na ako ay hindi karapat-dapat? Tanungin ninyo ang inyong sarili. Talaga bang itinuring ninyo akong pamilya? Kung gayon, bakit pa ako magmamakaawa? Hindi ba ninyo naiintindihan ang kahulugan ng pagputol ng relasyon? Kaya diretsahan ko na lang sasabihin sa inyo. Isipin ninyong patay na ang buong pamilya ko. Xiaoyu. Kapag naintindihan mo na, umalis ka na. Wala akong oras para makipag-away sa inyo dito. Kung hindi, tatawagin ko ang gwardiya. Pakiusap ng kuya, bumalik ka lang para bisitahin sila isang bisis. Pwede ba? Dahil humihingi ka ng pabor, kailangan ba talaga akong bumalik? Nakalimutan mo ba kung paano ako humingi ng tulong sa inyo noon? Nang ang mabuting kapatid mo ay nagbintang sa akin na nagnakaw ng pera. Lumuhod ako sa sahig at humingi sa inyo na ipaliwanag kay Lola. May nagpakialam ba sa inyo sa akin?
Tumayo ka at lumuhod ng maayos. Ngayon, tingnan natin kung mababago mo ang masamang ugali mong magnakaw. Ate San, pakiusap, ipaliwanag mo kay Lola. Hindi ako nagnakaw. Huwag ka nang magpaliwanag. Nakita naming magkapatid, ikaw ang nagnakaw. Nandito ang saksi, matigas pa rin ang ulo mo. Mukhang hindi ka matututo. Kung hindi ka ikukulong ng 1 linggo. Xiaoyu, noon ay hindi pa mature si Etsan. Akala ko nagbibiro lang kami, humihingi ako ng tawad. Paumanhin. Ang paghingi ng tawad ng pamilya Zhu, hindi ko kayang tanggapin. Nakakadiri lang ang nararamdaman ko. Xiaoyu, At ikaw, hindi ba ako humingi ng tulong sa iyo? Noong ang buong pamilya ninyo ay maglalakbay. At ikinulong ako, humingi ako sa iyo na huwag umalis. Ikaw, Lola, palabasin mo ako. Lola, talagang hindi ko ginawa iyon. Lola, huwag mo akong iwan mag-isa. Kuya, ikaw ba yan? Kuya, palayasin mo na ako. Huwag mo akong iwan mag-isa. Umalis na si Shijun. nandito na po ako, Lola. Kuya, Mali ako, kuya. Pasensya na sa'yo, kuya. Isipin mo na lang itong 1 beses na to. Si Lola at si Papa, mabigat na ang karamdaman nila. Dalawin mo sila kahit saglit lang. ayoko. Xiaoyu, Hindi mo ba narinig? Ayaw ni Xiaoyu na makita kayo. Buslu, ang pagitan namin ni Xiaoyu ay usapang pamilya. Wala kang karapatang makialam. Ang lahat ng bagay tungkol kay Zhou Xiaoyu ay tungkol din sa akin, si Lu Quezon. Lalo pat bilang executive president ng Zhu Group. Pumasok ka ng walang pahintulot na nadala ang ibang tao sa laboratorio ng aking Lu Technology. Kaso ko kayo sa komersyal na krimen, hindi ba tama lang? Buslu, ang pagitan namin ni Xiaoyu ay usapang pamilya. Hindi mo dapat paghaluin ang personal at negosyo. Sinabi ni Zhou Xiaoyu. Kayo, hindi niya pamilya. Paano naging usapang pamilya? Presidente Zhu, kung muling makikialam kayo at guguluhin si Xiaoyu, puputulin ko ang lahat ng partnership niyo sa isang buong larangan. Sinabi ko, si Lu Quezon, gagawin ko. Ikaw, Tawagin ng security. Itapon niyo ang dalawang ito. Mula ngayon, ang mga Zhu, huwag nang maglakas loob na pumasok sa Lu Group. Opo. Xiaoyu. Sa susunod na makita mo sila, itapon mo na lang. Nandito ako. Walang sinuman ang makakasakit sa'yo. Maaga kang dumating na agawan mo ako ng linya. Sa harap ko, hindi mo kailangang magpakatatag. Iyak ng iyak. Buti na lang, sa tuwing wala akong magawa, palagi kang nandito. Kuya, ngayon, galit sa atin si Xiaoyu. Talagang hindi niya tayo patatawarin. Ngayon, kahit ang lugro, itinakwil na tayo. Ano na ang gagawin? Tayo ang may kasalanan sa kanya. Lahat ay kasalanan natin. Umalis na tayo. Kailangan natin alagaan si Papa at si Lola. Papa. Lola, Wenwen. Wenwen, bakit ka bumaba? Hindi pa gumagaling ang katawan mo. Hindi mo kailangang gawin ang mga bagay na ito. Okay lang, Etsan. Naawa lang ako kay Lola at kay Papa. Kung hindi para samahan ako sa abroad, hindi sana sila nagdusa nito. Mabait na bata, anong kinalaman mo diyan? Huwag kang mag-isip ng ganoon. Tama, Wenwen, wala kang kinalaman dito. Sa panahong naka-confine kami. Dumalaw ba sa amin si Zhao Xiaoyu? Papa. Si Xiaoyu, medyo abala sa trabaho ngayon. Abala hanggang sa mamatay na si Lola at ang ama niya. Wala man lang siyang pakialam? Baka talagang abala ang ete. Abala saan? Ang daming talento sa Lu Group, yung kakayahan niya. Baka pangalan lang ang inilagay doon. Gusto lang nila yung titulo niya bilang top-notcher sa college entrance exam. Ang cute nito, hindi niya yon nakikita. Lola, dati talaga kami. Ang hindi nag-alaga kay Xiaoyu. Ngayong ayaw niyang bumalik. Maintindihan naman. Dahil lang sa ganoong bagay, nagtampo hanggang ngayon? Klausenhe, tingnan mo ang mabuting anak mong ito, lumaki. Hindi naman namatay sa gutot noon. Dahil lang dinisiplina siya. Nakalimutan ang allowance, nagtampo hanggang ngayon. Kung alam ko lang na ganoon siya, hindi ko na dapat siya pinauwi. Hindi tama to. Dati mahilig siyang mag-message. Na-block ko na siya. Alam ba niyang naka-confine kami dito? Nagpunta kami ni Kuya sa kanya, sabi niya. Anong sabi niya? Sabi niya, tapos na ang relasyon niya sa pamilya Zhao. Mabuhay man o mamatay, wala siyang pakialam. Anong sinabi? Ang kute nito, nangahas magsalita ng ganoon? Sabi ko na, walang utang na loob yan.
Kung alam ko lang na ganoon siya, nung una pa, dapat pinatay ko na siya. Para hindi niya ako kinainis ng ganito. Lola, huwag kayong magalit, hindi pa kayo gumagaling. Baka gusto lang patunayan ng ate ang sarili niya. Huwag mo siyang depensahan, gusto lang niyang mainis tayong lahat. Doon siya masaya. Lola, dati, talagang kami ang may kasalanan kay Xiaoyu. Nung pumunta kami ni ate sa kanya, nakita namin ang presidente ng Lu Group, si Lu Quezon. Kahit mahalaga ang katayuan ni Boss Lu, ang hindi niya matanggap, yung empleyadong walang utang na loob. Siguradong, tinulungan niya kayong kausapin si Zhao Xiaoyu. Sabi ni Lu Quezon, kung hahanapin pa natin si Xiaoyu sa hinahara, puputulin niya ang mga negosyante natin. Ano? May nasabi ba kayong mali? Kaya nagalit si Boss Lu? Wala po, tatay. Pero parang, may gusto siya kay Zhao Xiaoyu. Kasi sabi niya, ang kay Zhao Xiaoyu ay kay Lu Quezon din. Ano? Kaya pala biglang lumakas ang loob. May nakuhang mayaman pala. Akala niya, kapag nakasama niya si Lu Quezon, magiging madali na ang lahat. Sino ba si Lu Quezon? Presidente ng Lustech, top company sa bansa. Gusto niya sa kanya? Dahil lang. May pakinabang pa siya ngayon. Walang utang na loob. Di niya nakikita yan? Naniniwala pa siya. Lola, si Xiaoyu ay sarili lang niya ang inaasahan. Simula nang pumasok siya sa Luz Group. 2 patent niya, kumita ang kumpanya ng 9 digits kada buwan. At ngayon, sa Luz Group. Lahat yan. Dahil kay Xiaoyu mismo, sinasabi mo, yung 2 bagong produkto, ng Luz na inilabas kamakailan. Si Zhao Xiaoyu ang gumawa? May ganoon siyang kakayahan? Iano naman? Baka naman ninakaw lang niya yon. Tama na. Tumigil kayo. Shijon, si Zhao Xiaoyu ay miyembro pa rin ng pamilya Zhao. Kahit anong mangyari, kailangan siyang mapabalik sa pamilya. Nung bumalik siya dati, hindi ba hindi natin ipinahayag na siya ang ika-4 na anak? Sabihin mo sa kanya, kung papayag siyang bumalik. Magdaraos tayo ng handaan. Ipapakilala sa lahat ang kanyang pagkatao bilang ika-4 na anak. At magkakaroon siya ng karapatan sa mana ng pamilya Zhao. Salamat, tatay. Pupuntahan ko na si Xiaoyu. Sage, bilisan mo. Ginawa na niya sa atin yon. Gusto mo pa siyang tanggapin ulit? Nay, sa estado at tagumpay niya ngayon, kailangan talaga siyang bumalik sa pamilya Zhao. Zhao Xiaoyu, bakit hindi ka na lang namatay ng tahimik sa labas? Bakit kailangan mong bumalik at makipag-agawan sa akin? Xiaoyu, alam kong ayaw mo akong makita, pero hindi ka pwedeng laging. Huwag mong isipin ang iyong sarili. Sinabi ni Lola at Tatay, handa na magbigay sa iyo ng karapatan na magmana ng kumpanya at tanggapin ito sa labas ng mundo. Ikaw ay anak ng pamilya Zhao. Hindi nila sa tingin na ako ay traffic. Mababa mo ba ang kagalang-galang na status ng pamilya Zhou? Bakit biglang sumasang-ayon ka ngayon na ako ay mahalaga muli? Xiaoyu, dadito din upang isaalang-alang mo ang sinabi ni Tatay. Ang bangkwet na ito ay gaganapin sa bahay ni Zhao. At inimbitahan ang lahat ng media at mga kilalang tao sa lungsod ng Cloud. Talagang sa oras na ito. Ang katapatan ng iyong pamilya Zhou ay palaging walang halaga. Ngunit ito ay isang magandang pagkakataon. Bueno, sabihin sa kanila. Pupunta ako. Sumasang-ayon ka. Xiaoyu, alam ko. Kami ay pamilya pa rin. Una tayong mag-usap tungkol sa Zenhai. Aralan natin ang pagsasalita. Okay, magpatawad sa akin. Zhao Xiaoyu. Bakit hindi pa siya dumating? Hindi siya naglalaro sa amin, ay. Impossible ito. Sinabi ni Shijon. Sinabi niya na darating siya. Siya ay puno ng walang kabuluhan at naniniwala ka sa akin upang sabihin sa Oy. Ngayon ang media ay inimbita din sa kanya. Kung hindi siya daran, alamin natin kung paano ito nagtatapos. Shijon. Atay, ano ang Zhao Xiaoyu? Sigurado siya na darating ngayon. Ito ay mahabang panahon dahil nakita ko siya. Sa paraan, sinabi niya sa to. Hindi darating ngayon ang Lu Quezon, Dad. Mayroon kami partido na ito ngayon, hindi pa para sa Xiaoyu. Ano ang hinihiling mo kay Lu Quezon? Oh, pagkatapos ay maaari mong iwanan ito ng mag-isa at gumawa ng tawag sa telepono upang mabilis ito. Mabutin. Sa kabuuan ng teknolohiya ng luos. Ito ay talagang magandang laban para sa isang talento na babae. Ang Zhao ay talagang nagbigay ng kapanganakan sa isang magandang anak na babae. Ang aking anak na babae ay kailangan magkaroon ng maliit na Zhao sa utak na ito. Gusto niya ang lahat ng mga bituin sa langit at alis ko sila para sa kanya. Iyon ay ngunit si Xiao ay laging 18 taong gulang.
Mayroon itong sariling eksklusibong instituto ng pananaliksik. Siya lumaki na may tulad na kakayahan sa mga magulang ni Zhao. Hindi ito pinupuri. O, eking Diyos. Ganiyang magandang bata. Natakot ako sa pagkahulog kapag gaganapin ko ito sa aking kamay. Nagkaroon na si Zhao Qiaoyu. Sariling institute. Di na muling babalik sa harap ng aking research institute para hintayin ako. Si Qiaoyu parang. Tunay na hindi na nangangailangan sa amin. Pero narinig ko, ang pamilya Zhao ay mayroon ding isang ampun na anak na babae. Ang pangalan ay Jiawen, sinasabing magaling din. Magaling man, kaya kayang pantayan si Boss Xiao Zhao? Ang mga anak ng pamilya Zhao, bawas sa linlahi ay mas mahusay. Iyak na dahil ito sa genetika, yung ampun. Kaya bang makipagtagisan sa tunay na anak? Sa tingin ko, yung minanang talino, hindi niya kayang pantayan. Zhao Qiaoyu, maghintay ka sa akin. Ay, Boss Lu, napakalaking karangalan na narito kayo. Ang pamilya Zhao ay tunay na nabiyayaan. Boss Zhu, sa paggawa at pakikitungo, kailangan ng konting delikadesa. Baka sakaling ang isa sa mga tauhan mo ay gumawa ng hindi dapat at magdusa sa kapalit. Maiwang malugmok at masira ang pamilya Zhu, di maganda yon. Tama ba? Tama po kayo, sisiguraduhin kong mahigpit na disiplinahin si Xiaoyu. Ipaliwanag mo naman kay tatay. Ano pang ipapaliwanag? Tama si Boss Lu. Lalo na yung ampun na anak sa tabi nyo, kung muling maglakas loob. Na magpanggap sa harap ko, hindi ko masisiguro. Na sa susunod ay buo siyang makakabalik sa inyo. Ikaw, tatay. Hinahanap ka ng host. Maghanda ka muna ng speech, ako na muna rito. Paumanhin. Xiaoyu, Boss Lu, may handa kaming merienda sa loob. Para na muna tayo. Ayon sa programa, ipapahayag ni tatay mamaya sa handaan. Sa publiko na ikaw ang anak ng pamilya Zhao. Ara na. Paumanhin, binibining Zhao. Anong ginagawa mo? Ayos lang, kuya. Xiaoyu, baka gusto mong magpalit muna ng damit sa loob. Subukan mo na rin yung bagong binili kong gown para sa'yo. Boss Lu, magpapalit lang ako ng damit. Kaya mo bang mag-isa? Ang pamilya Zhu mukhang maayos bawat isa. Pero sa totoo lang, masasama ang ugali. Gusto mo bang samahan kita? Huwag kang mag-alala, babalik din ako agad. Kailangan mo ba talagang bumalik? Huwag kang mag-alala, bumalik man ako o hindi. Lahat ng gusto mo, sisirain ko ng lubusan. Mayaman ka nga sa katawan, pero wala sa kapalaran. Hindi ako katulad mo, kahit na noong bata pa ako. Ay iniwan ng magulang sa ospital, pero kinuha ako ni Lola. Tinamasa ko ang pagmamahal ng buong pamilya. Ipinanganak akong mas maganda ang kapalaran kaysa sayo. Isinilang akong mayembro ng pamilya Zhao. Kung ipipilit mong makipag-away sa akin, huwag kang magalit kung ano ang mangyari. Huwag mo akong patayin, huwag mo akong patayin. Hindi ko alam kung paano ko nasaktan si Xiaoyu. Nang magalit si Xiaoyu, humawak siya ng kutsilyo para patayin ako. Anong nangyari, Wenwen? May hindi ba pagkakaintindihan? Bakit naman bigla na lang papatayin ka ni Xiaoyu? Bakit ako pinaghihinalaan ng babaeng ito? Dati, siya ang pinakamakinig sa akin. Hindi ko rin alam, Xiaoyu. Siya ang tunay na anak ng pamilya Zhao. Ako ay ampon lamang ng pamilya Zhao. Kaya kahit may mali, kasalanan ko pa rin lahat. Zhao Qiaoyu. Wenwen, kahit paano, kapatid mo siya. Paano mo nagawa ito? Gusto ko siyang patayin. Pamilyar na pala ang eksenang ito. Zhao Qiaoyu, huwag kang masyadong magmalaki. Ako ang iyong lola, dapat mo akong igalang, at igalang ang pamilyang ito. Kung hindi, mag-ingat ka. Mag-ingat saan? Boss Lu, hindi, pagkakaintindihan lang ito. Wenwen, siguradong ikaw ang nagpagalit. Kay Ate Xiaoyu, hindi ba? Para lang sumipsip kay Luketson, hindi na niya ako kinampihan. Kasalanan ko. Ako ang gumawa nito, ako lang. Kahit gusto kitang patayin, ano naman? Zujayawen, intindihin mo. Kahit sampalin kita sa harap ng lahat. Ang minamahal mong pamilya Zhao, titingin lang sila ng galit pero walang magsasalita. Dahil ibang-iba na ang halaga ko ngayon kaysa sa iyo. Kung susubukan mo pang maglaro ng ganitong mga kalokohan sa harap ko, hindi ako mag-aatubiling ibaba ka talaga. Naiintindihan mo? Zhao Qiaoyu, nababaliw ka na ba? Nanay, siguradong si Wenwen ang may kasalanan. Huwag mong siraan si Xiaoyu. Zhao Zhenhe. Para sa babaeng ito na walang katapatan at utang na loob, ipagkakaila mo ako. Tumigil ka. Tingnan mo kung nasaan tayo. Kahit nasaan pa tayo, nanay mo ako, at hinahamak mo ako? Lola, huwag kang magalit, pag-usapan natin ito sa loob.
Hindi ba ngayon din ang araw para kilalanin ulit ang kapatid? Kilalanin? Huwag kayong mangarap sa kanyang mga kilos. Mukhang dito lang siya para maggulo. Tama ang sinabi ni Emres Zhu. Xiaoyu. Emres Zhu. Hindi ako bumalik para magbalik sa pamilyang Zhu. Bumalik ako para ilipat ang aking huko. Ilipat ang huko. Xiaoyu, nandito rin si MR Lu at maaming tao. Huwag kang magsalita ng walang basehan. Handa na ang mga legal na dokumento. Pag nailipat na ang huko, wala na akong kinalaman sa pamilyang Zhu. Xiaoyu. Maaming tao, huwag kang magsalita ng ganyan. Hindi ako nagsasalita ng walang basehan. Ang lahat ng ginastos ko sa pamilyang Zhu, naibalik ko na lahat. Tapos na ang lahat sa pagitan ko at ng pamilyang Zhu. Bumalik ako para linawin ito. Para hindi kayo mag-iwan ng isang kwarto para ikulong ako. Zhao Xiaoyu. Tumigil ka sa pagiging gago. Hahaha, sabi ko na nga ba, itong maliit na to. Pagkatapos umangat sa tulong ng Lugroup, ang unang tatapakan. Ang pamilyang Zhao natin. Zhao Xiaoyu, napakawalang utang na loob mo. Hindi ka ba natatakot mapahiya? Anong ikatatakot ko? Noong ipinanganak ako, ako'y itinapon mo sa kalsada, ikaw na sinasabing lola ko. Ikaw nga hindi natakot, ako pa kaya? Huwag kang magbintang. Malas mo lang. Nadampot ka ng kidnapper. Pinaghirapan naming hanapin ka. At ngayong nahanap ka na, sa halip na magpasalamat. Gusto mo pang makipaghiwalay sa amin. Ngayon, nandito ka pa at nagsisinungaling. Ganoon ba, lola? Talagang hindi ka susuko hanggat hindi ka nahuhuli. Sundan niyo ako. 18 taon na ang nakalipas, sinadya mong dalhin ako sa kalsada. At iwanan bago pa dumating ang pamilyang Zhu. Ano? Lola, magpaliwanag ka. Nang makabalik ako sa pamilyang Zhu, tinrato mo ako ng masama. Matapang ka bang sabihin na hindi mo alam na si Zhujalin at Zhujiawen ay nagbintang sa akin? Matapang ka bang sabihin na hindi mo alam ang hirap na dinanas ko sa pamilyang Zhu? Alam mo ang lahat. Sinadya mo ito. Kung hindi dahil sa iyo, hindi sana naging ganito kahirap ang buhay ko, Sok Xiaoyu. Ipinapangako ko, Lukexon. Kung hindi maililipat ang huko ngayon, bukas. Sino ang may lakas ng loob na makipagtulungan sa pamilya Zhu? Ay kalaban mo si Lukexon. Nay, ano ba talaga ang nangyari? Ako nga, ano naman? Anak ka ng pamilya Zhao. Ang desisyon kung alagaan ka o hindi ay nasa akin. Ayoko lang talaga sa inyong mag-ina. Ano ngayon? Lola Zhu, lahat ng sinabi mo ngayon ay magiging ebidensya sa krimen. Ipaliwanag mo sa pulis. Ano ang ibig sabihin ng pagpapabaya? Lola Zhao, may nag-report na pinabayaan mo ang bata. Sumama ka sa amin. Lola, Lola, ano ang ginagawa ninyo? Kapag pumirma ka, lalakarin namin ang legal na proseso. Mula ngayon, wala na akong kinalaman sa pamilya Zhu. Kung hindi ka pipirma, hindi ko masisiguro ang susunod kong hakbang. Kung lulunurin ko ba ang Zhu Group. Ama mo ako. Nang paulit-ulit akong humingi ng tulong sa iyo at wala kang pakialam. Katulad mo na sila, hindi na kayo pamilya. Pumirma. tatay. Mula ngayon, wala na akong kinalaman. Sa pamilya Zhu, Xiaoyu. Hindi mo ba talaga kami mapapatawad? umalis na tayo. Tatay, ano na ang gagawin natin ngayon? Ano ang gagawin? Nang inaapi ninyo si Zhao Xiaoyu noon, hindi ba ninyo naisip ang problemang ito? Sira na lahat. Wen, tanong ko sa iyo. Totoo bang si Xiaoyu ang nanakit sa iyo? Kuya, nagdududa ka sa akin? Pero wala na siyang pagmamahal. Walang dahilan para saktan kanya. Ano ba talaga ang ginawa mo? Ano ang magagawa ko? Ayaw kayong patawarin ni Xiaoyu. Kaya ko rin ba ang itataboy ninyo? Ako rin ay kapatid ninyo. Wen, alam mo ang ginawa mo. Ano ang ibig mong sabihin? Naayos na ang CCTV sa bahay. Gusto mo bang i-check natin? Pasensya na. Ayaw ko rin ng ganito. Gusto ko lang protektahan ang pamilya Zhao natin. Kung
kung si Et Xiaoyu makukulong na, ang angkan ng Zhao ay magiging mas maayos na. Hindi ko talaga sinadyang siraan siya. Wen, ikaw talaga ito. Aba, bakit mo kailangang siraan siya? Winasak mo na ang angkan ng Zhao namin. Itay, pinapagalitan mo ako. Hindi mo ako pinapagalitan noon. Umalis ka dito. Umalis ka ngayon na. Lumabas ka na sa angkan ng Zhao. Ako, Chairman, may masamang balita. Kumakalat ngayon ang sismis na hindi tayo makasundo ng low technology at lahat ng mamumuhunan ay huminto na ng pamumuhunan. Ang Zhao Group natin nabangkarote na. Tapos na. Lahat ng bagay ay tapos na. Itay,